Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 981. Si Levi ay tahimik na natutulog sa kanyang kama. Alam niyang walang makakalapit sa kanyang asyenda ng gabing iyon. Sa Warzone compound, abala si Phoenix sa pagkontrol ng kanilang computer. May mga siksik na pulang tuldok sa mapa sa itaas. Ang mga pulang tuldok ay nagpapakita ng kanilang mga target, ang mga piling mandirigma na nakikinig sa panawagan ng angkan ng garrison na pinatay si Levi. Nagsimula na silang kumilos. Sa pamamagitan ng pagsubaybay ng Skynet, malinaw na nakita ang lahat ng mga asasin na lumilipat patungo sa sentro ng lungsod. Sige, simulan na ng Cavalry Regiment ang aksyon. Utos ni Phoenix. Higit pa rito, may iba pang mga tao na sinusubukan pa ring makapasok sa South City. Ipinaalam niya. Ipauwi mo sa amin ang bagay na iyan. Mula ngayon, hindi na kami papayag na may pumasok sa lungsod. Sina Asher Dragon at Kirin, kasama ang kanilang mga club, ay nagsimulang kumilos sa lalong madaling panahon, na pinipigilan ang lahat ng mga piling mandirigma mula sa pagpasok sa lungsod upang sumali sa pangangaso. Sa gitna ng mga elite fighters na ito, ang pinakamalaking club ay ang Southeastern Tigers. Ang tatlong magkakapatid na ito ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong sila ay bata pa at sila ay napakahusay. Naglakad sila malapit sa mansyon ni Levi nang napakabilis. Kami ang unang dumating dito. Kapag napatay natin si Levi at ang kanyang ina, ang gantimpala na 3 bilyon ay magiging atin. May pananabik sa kanilang mga mata, ang Southeastern Tigers ay sumugod sa manor. Gayunpaman, sa susunod na sandali, 2 figure ang lumitaw sa harap nila. Silang dalawa ay Lion Fang Knights. Bang! Bang! Slap! Sa isang iglap, nawalan ng malay ang Southeastern Tigers at bumagsak sa lupa. Mas maraming asasin ang lumitaw sa paligid ng manor. Sa sandaling sinubukan nilang pumasok sa tirahan, may ilang pang mga figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Lahat sila ay may pagkakatulad, lahat sila ay Lion Fang Knights. Isa-isa silang nawala. Para sa bawat asasin na lumitaw, isa pa ang tiyak na maglalaho. Ang bilang ng mga mamamatay tao na dumating ay mabilis na tumataas. 100, 200, 500, 538. Sa huli, mahigit 500 tao ang nawala-wala, ni isa sa kanila ang nakalapit sa mansyon. Nang maasisikaso na ang lahat ng mga mamamatay tao, 18 tao sa paligid ng asyenda ay agad na nawala. Natapos na ng Cavalry Regiment ang kanilang misyon. Sa Golden Plaza, hindi napigilan ni Jaden at ng iba pa ang pagkakaroon ng pagkabalisa. Kalahating oras na rin. Bakit walang balita? Nagsimula na silang maglakad-lakad sa kwarto. Wala doon si Lindsay. Umalis na siya nang malaman niyang ang mga piling mandirigma ay patungo sa pagpatay kay Levi. Ginoo, Edward, dapat ba akong magpadala ng isang tao doon para suriin kung ano ang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Jaden. Hindi naman kailangan yan. Ang ganitong malalaking paggalaw ay makaakit lamang ng pansin. Hindi namin maaaring ibunyag ang aming mga pagkakakilanlan, Edward cautioned. Hindi ba pwedeng lahat kayo magkaroon ng kaunting pasensya? Anong kinakatakutan mo? Sa tingin mo hindi namatay si Levi? Imposible yan. Pinaputukan silang lahat ni Edward ng dagger. Naiintindihan. Kaya't ang lahat ay nagpatuloy sa paghihintay na may halong hininga. Gayunpaman, 1 oras ang lumipas sa lalong madaling panahon, at may nangyari pa. Sa ngayon, hindi na napanatili ni Edward ang kanyang kalmado. Paano kaya magtagal ang 500 piling mandirigma para patayin si Levi at ang kanyang ina? May nangyaring mali, may nag-analyze sa sitwasyon at sumingit, maghintay pa tayo ng kaunti. Maaaring magkaroon ng conflict noong nag-aaway sila dahil sa trabaho. Pagkatapos ng lahat, ang pumatay ay makakakuha ng 3 bilyon. Kahit sino ay ipaglalaban ito. Totoo yan. Sa mahigit 500 tao, magkakaroon lamang ng isang tao o isang koponan na magtatapos sa 3 bilyong iyon. Siguradong lahat sila ay nakikipaglaban para patayin si Levi ngayon din. Sumang-ayon si Edward sa naturang pagsusuri. Kaya naman, nagpatuloy ang lahat sa paghihintay. Gayunpaman, lumipas ang 1 pang oras na walang naiulat na balita. Si Edward ay lalong naiinip. Nako, hindi naman. Sa sandaling iyon, may tumakbo na may dalang masamang balita. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 982. Anong nangyari? Agad na tanong ni Edward. Ang mga eksperto ay naglaho ng hindi maipaliwanag, lahat ng 538 sa kanila. Parang wala pa sila dito. Ano? Pakiramdam ng lahat ay parang tinamaan sila ng kidlat nang marinig nila ang nakagugulat na balitang ito. Ano? Nawala silang lahat, bawat isa sa kanila. Nabigla at hindi makapaniwala si Edward, tulad ng iba pang nakapaligid sa kanya. Tama iyan. Masyadong kakaiba. Naglaho talaga ang lahat. Higit pa rito, walang bakas ng away o pakikibaka sa eksena. Wala talaga sa kanila ang nakarating sa tirahan ni Levi. Naglaho na lang sila sa hangin, nagmamadaling ulat ng tao. Paano nga ba ito posible? 500 higit sa mga piling mandirigma ang nawawala sa manipis na hangin. Iyon ay malinaw na hindi posible. Gulat na gulat si Jaden sa kaibuturan. Huminga ng malalim si Edward bago nagsalita. Siguro may gumawa ng aksyon sa kanila. Kung hindi, paano maipapaliwanag ang pagkawala ng higit sa 500 piling mandirigma? Ang ganitong pangyayari ay sadyang walang katotohanan. Ang lahat ay naguguluhan din gaya niya. Ngunit sino ang may kakayahang gumawa ng higit sa 500 elite na mandirigma nang biglang mawala ng walang bakas? Ang gayong gawain ay malinaw na imposible. Oo, sino ang maaaring magkaroon ng gayong mga kakayahan at kapangyarihan? Ito ay tiyak na hindi maaaring si Levi, wala siyang ganoong kalakas na kakayahan. Si Levi ang unang taong inalis nila sa kanilang listahan ng mga posibleng sospek. Biglang may naisip si Edward at nagtanong, mayroon bang kilalang tao na dumating dito hindi pa katagal? Come to think of it, Mr. Edward, meron talagang prominent dito. Ang God of War ay narito, at tila pinatay niya ang isang bilang ng mga kilalang tao, sabi ni Jaden sa kanya. Kung gayon, tiyak na ang Diyos ng digmaan ang nakapansin sa mga piling mandirigma na ito. Sa kanyang kapangyarihan, tiyak na magagawa niyang mawala kaagad ang higit sa 500 tao. Malakas na nag-isip si Edward. Kung ganun ba talaga kaswert si Levi? Iniligtas ba ng Diyos ng digmaan ang kanyang buhay? Walang magawang bulalas ni Jaden. Biglang naalala ni Edward ang babala ni Jonah. Binalaan na siya ng huli na huwag kumilos. Ano ang nahihirapan sa pamilyang Garrison ng Haven sa pagpatay sa isang bastard? Paano ito magiging posible? Nakilala na yata ni Jonah at ng iba pa ang Diyos ng digmaan. Hindi nagtagal ay naging makabuluhan ang lahat kay Edward. Oo, posible iyon. Nabalitaan ko na minsang naligtas si Jonas ni Kirin, na nag-uulat sa Diyos ng digmaan. Kaya naman, makatuwiran lamang na hindi siya manggahas na gumawa ng anuman sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Pinagtibay ni Jaden ang haka-haka ni Edward. Bang! Marahas na hinampes ni Edward ang kanyang mga kamay sa mesa. Ibig sabihin, hanggat nandito tayo, hindi natin mapapatay si Levi. Singgal ni Edward. Parang ganun. Anuman ang gagawin natin ay mapapansin ng Diyos ng digmaan, at walang paraan para makatakas sa kanyang saklaw. Paano magiging napakaswerte ng isang bastard? Ngumisi si Edward. Sinabi ni Damian na ang iba sa kanila ay kailangang mamatay kung hindi ang bastardo. Mag-isip ka ng paraan para mapaalis dito si Levi at ang kanyang ina. Dalhin sila sa isang lugar kung saan hindi tayo nasa ilalim ng paningin ng Diyos ng digmaan. Utos ni Edward habang pinipigilan ang tono ng pagkagalit sa kanyang boses. Opo, Ginoo. Oh yes, Mr. Edward, narinig ko na ang God of War ay isa ring garrison. Isa kaya siya sa mga garrison ng Oakland City. Bukod sa angkan ng garrison ng Oakland City, walang ibang sangay ng garrison ang may kakayahang gumawa ng superior na talentong tulad nito. Hindi maiwasang magtanong ni Jaden. Oo. Nang lumitaw ang Diyos ng digmaan ng wala saan, ipinapalagay namin na siya ay isang talento ng garrison. Gayunpaman, pagkatapos naming imbestigahan, nalaman namin na hindi pala. Parehong gusto ng Grandmaster at Master Tyrone na maging garrison din siya. Kung ang Diyos ng digmaan ay kabilang sa angkan ng garrison ng Oakland City, tiyak na tataas pa ang ating posisyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 983. Umaasa rin si Edward. Ang Grandmaster, si Kenny Garrison, ang ama ni Tyrone, na inaakalang lolo rin ni Levi, ay minsang nagsabi na kung sakaling matugunan nila ang Diyos ng digmaan,
ang lalaki ay magiging kanilang apo sa Diyos. Magkapareho pa rin sila ng apelyido, perpektong magkatugma rin ang kanilang mga posisyon at ranggo. Halika, kung ang bastard na ito ay may kahit isang ikasampu ng kapangyarihan ng Diyos ng digmaan, kailangan ba siyang patayin ng angkan ng garrison? Si Master Tyrone at maging ang Grand Master mismo ay kailangang magsumamo na bumalik siya sa pamilya. Napabuntong hininga si Edward. Hinayaan ni Jaden na ngumiti. Paano mo nasabi ang ganoong bagay, Mr. Edward? Paano mo maihahambing ang isang bastard sa God of War? Walang punto ng paghahambing sa kanilang dalawa. Totoo yan. Ang bastard ay milya-milya sa ilalim ng Diyos ng digmaan. Inilibot ng mga mata ni Edward ang silid bago niya sinabing, isipin mo kung paano natin sila mapapaalis doon. To which Jaden replied, Mr. Edward, may ideya ako. Umalis ka na, Ginoo. Edward, maaari mong gamitin ang Garrison clan ng pangalan ng Oakland City upang mag-issue ng utos sa mga Joneses ng Southampton. Maaari mong turuan silang iuwi si Emma Jones at ibalik ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Jones. With that, siguradong aalis sina Emma at Levi papuntang Jones residence. Sa oras na iyon, hindi pa ba sila magiging handa sa pagpatay? Malungkot na tumawa si Jaden pagkatapos niyang ibahagi ang kanyang iniisip. Tumanggaw si Edward bilang kasiyahan, sinabing, brilliant. Susundin namin kung ano ang iminungkahi mo noon. Pagkatapos ay idinagdag niya, aayusin ko ang isang pangkat ng mga nangungunang mamamatay tao upang magsinungaling sa pagtambang sa buong paglalakbay nila. Sa sandaling lumitaw si Levi sa Southampton, agad nila siyang wawasak. Nang gabing iyon mismo, dinala ni Edward ang kanyang mga tauhan sa tirahan ng Jones sa Southampton. Michael, simula nang makalaya si Emma, ibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay isang utos mula sa angkan ng garrison. Direktang binigay ni Edward ang utos niya. Si Michael, ang pinuno ng mga Jones, ay hindi masyadong nag-isip tungkol sa ganoong utos. Nang mabalitaan niyang pinayagang iuwi si Emma, masyado siyang emosyonal at agad na pumayag na gawin iyon. Kinabukasan, naging normal ang lahat sa pamilya ni Levi, parang walang nangyari. Gayunpaman, isang malaking lindol ang naganap kagabi. Si Zoe at Emma ay ganap na walang alam tungkol dito. Zoe, magtrabaho ka muna. May gagawin ako dito, pagpapalam ni Levi. Pagkatapos ay tumungo siya sa Warzone compound para alamin pa ang sitwasyon kagabi. Si Lindsay ay nagtatago sa isang madilim na sulok sa harap ng gusali ng Morris Group, pinagmamasdan ang kanyang paligid sa buong oras na naroon siya. Siya ay nagkampo doon upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Levi. Gumamit siya ng mga hakbang dahil walang pakialam si Jaden na ay update siya sa anumang bagay. Oh, si Zoe lang ang nandito. At nagmamadali siyang maglakad. Siguradong patay na si Levi. Halos tumawa ng malakas si Lindsay. Ang kanyang pinakakinasusuklaman na kaaway ay sa wakas ay patay na. Levi, tingnan mo kung paano ko pahihirapan si Zoe ngayon. Natawa ulit si Lindsay bago siya nagsuot ng shades at naglakad patungo sa entrance ng Morris Group. Nandito ako para kay Zoe. Pumasok siya sa opisina ni Zoe na may pagyayabang. Nako, nasa mood ka pa namang pumasok sa trabaho, Ms. Lopez. Bakit hindi kita nakikitang umiiyak? Ang naturang pahayag ay labis na ikanalito ni Zoe. Anong meron kay Lindsay? May mali ba sa kanya? Gusto daw niyang lumuhad sa harap ni Levi kahapon, at heto siya ngayon, nagbubuga ng mga kakaibang bagay. Anong problema niya? Ayos ka lang, tanong ni Zoe. Nandito lang ako para makita ka. Sa isip, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. At dito ko inaasahan na babagsak ka. O talagang hindi mo mahal si Levi at hindi mo siya pinapahalagahan. Naintriga si Lindsay sa inasal ng ibang babae, parang walang nangyari. Anong ibig mong sabihin wala akong pakialam sa kanya? Siyempre mahal ko siya. Lalong naguguluhan si Zoe. Anong ginagawa niya dito? Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Levi. Ghost, napasigaw ng malakas si Lindsay nang makita siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 984. Ghost, lalong naguluhan si Zoe. Bakit sa mundo ay nagbubuga ng kalokohan si Lindsay? Mukha ba akong multo para sayo? Natawa si Levi sa tanong niya.
Nakatitig si Lindsay sa lalaki na may takot at hindi makapaniwalang ekspresyon. Kakaiba talaga ang kinikilos niya. Bakit ba ang daldal niya? Bahagyang kumunot ang magagandang kilay ni Zoe, at kumikinang ang pagkataranta sa malaki at bilog nitong mga mata. Nandito siya para lumuhad sa harap ko. With that, kinaladkad ni Levi ang takot na babae palabas ng opisina at papunta sa harap ng entrance ng kumpanya. Noon lang dahan-daang nakabawi si Lindsay. Ikaw, hindi ka patay. Hindi makapaniwalang tanong niya. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako mamamatay, hindi ba? Tumawa si Levi. Nagmamadaling nagpadala ng text ang babae para humingi ng kumpirmasyon sa bagay na iyon, at hindi nagtagal ay na-verify ni Jaden na hindi nangyari ang pagkamatay ni Levi gaya ng binalak. Kamusta ka pa? Imposible sana. Hindi niya kayang ibalot ang kanyang ulo sa katotohanan ito. Bakit mo sinasabi? Nagpadala ka ba ng taong pumatay sa akin? Lalong lumawak ang ngisi sa mukha ni Levi habang nagsasalita. Hindi, dapat na talaga akong umalis. Paglingon ko, sinubukan ni Lindsay na kumari pa ng takbo. Maghintay ka, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Umalangaw-ngaw sa tenga niya ang boses ni Levi. Ano? Paano mo ako mapipigilan na umalis? Ano ang sinusubukan mong gawin? Walang takot niyang sagot. Hindi ako natatakot sa kanya. Isa lang siyang illegitimate bastard na mawawalan ng buhay anumang oras. Naaalala mo pa ba ang pastahan natin kahapon? Ang kanyang mga salita ay nagpabagal sa ekspresyon ni Lindsay. Gayunpaman, ang babae ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, itinanggi ito. Ang taya natin. Anong bet ang sinasabi mo? Wala akong alam tungkol dito. At saka, hindi ka kwalipikadong tumaya sa akin, dagdag niya. Sinabi mo dito kahapon ng gabi. Sinabi mo sa akin na kung nabubuhay pa ako ngayon, luluhod ka sa harapan ko ngayon, dahan-daang sinabi ni Levi, na binibigkas ang bawat salita. Hindi pwede. Walang nangyaring ganyan. Bakit ako papayag sa ganoong paylay na taya? Mariing tanggi ni Lindsay. Tabi ka. Aalis na ako. Tinangka niyang itulak siya palayo, ngunit nahawakan siya nito at sinabing, pakakawalan lang kita kung luluhod ka sa akin. Ice cold at intimidating ang boses ni Levi. Namula ang mukha ni Lindsay sa kahihiyan. Siyempre naalala ko yung taya. Pero walang paraan na luluhod ako sa bastos na to. Iyan ang magiging kahihiyan sa habang buhay. Ako ang vice-presidente ng Pinnacle Group at isang kilalang tao sa ilalim ng angkan ng garrison ng Oakland City. Ayon sa mga pamantayan sa matataas na antas ng lipunan, ako ay mas marangal kaysa sa iba dahil sa aking malapit na pakikasama sa angkan ng garrison. Nakakahiya naman kung luluhod ako sa hamak na illegitimate na anak na tulad niya. Kaya walang paraan na aminin ko ito. You claimed that there's a bet between us. Mayroon ka bang anumang patunay nito? Tanong niya na patuloy na pinipilit na wala siyang kinalaman sa kung anumang pastahan ang sinasabi ng lalaki. Kami lang ni Levi ang nandito kahapon kaya sigurado akong wala siyang pruweba. Humagalpak ng tawa si Levi. Gusto mo ng proof? Nasa akin. Nilabas niya ang phone niya at nagpatugtog ng recording ng sinabi ni Lindsay kahapon. Ang boses niya ay mula sa mga speaker ng telepono, at malinaw na sinabi niya talagang luluhod siya kay Levi kung hindi siya patay. Ikaw, hindi niya akalain na ni-record niya ang kanilang pag-uusap. Hindi niya alam na nakaugalian na talaga ni Levi ang pag-iingat ng mga ebidensya sa tuwing nakikipag-ugnayan ito sa mga tusong katulad niya. Ano pa ba ang sasabihin mo? Lumuhad ka sa harapan ko ngayon, nginisya niya ito. Binaril siya ni Lindsay ng isang nakakamatay na titig at sinabing, paano kung may patunay ka? Dapat peke ang recording. Kahit totoo, nagbibiro lang ako. How dare you ask me to kneel? Mangarap pa. Kahit kailan sa buong buhay mo ay hindi ka magiging kwalipikado para lumuhad ako sa iyong harapan. Imposibleng gawin mo sa akin ang ganoong bagay. Nagpatuloy si Lindsay sa pagpupumilit na umalis ng walang kahihiyan. Kumunat ang noo ni Levi. Sige, isa lang yata ang paraan para mahawakan ang hamak na tulad niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 985. Ang tanging paraan para may parating ko ang aking punto ay ang paghampas ko sa kanya. Sampal. Malutong at malakas, isang mahigpit na sampal ang damapo sa pisngi ni Lindsay. Napatulala siya sa biglaang suntok na ibinato nito sa kanya,
kaya napatitig siya kay Levi na parang hindi makapaniwala. How dare you slap me? Ginawa ko lang iyon dahil ayaw mong lumuhad sa harapan ko. Sampal. Isang sampal pa ang ibinigay ni Levi sa kanya. Ilang segundo lang ay lumobo ng husto ang namumulang mukha ng babae. Sasaktan na naman kita kapag hindi ka nakaluhod. Sampal. Luluhod ka ba o hindi? Nang sasampalin na sana niya ito sa pang-apat na pagkakataon, napaluhod si Lindsay ng malakas sa kanyang harapan, na nagmamakaawa ng may halong, "Ako, luluhod na ako, huwag mo na akong hampasin." Thud, 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 thud. Lumuhad siya sa harap ni Levi ng 10 beses. Samantala, ang mga empleyado ng Morris Group ay tumingin sa dalawa na may curiosity sa kanilang mga mata. Maging sina Zoe at Iris ay nanunood sa paglalaro ng eksena. Iris, anong nangyayari? Bakit luluhod sa harap ni Levi ang mayabang na si Lindsay Granger? Hindi ito kapanipaniwala, bulalas ni Zoe. Sumang-ayon ang isang secretary sa tabi nila, "Tama ka. Si Lindsay ang vice president ng Pinnacle Group. Bakit niya gagawin ito?" Isang awkward na ngiti lang ang binigay ni Iris sa babae nang walang sabi-sabi. Dahil siya ang omnipotent boss ng Morris Group. Nakatitig sa tanawin sa ibaba, si Zoe ay naiintriga kay Levi, ang misteryosong lalaki. Siya ay tiyak na isang tao ng misteryo. Tumayo si Levi sa pasukan ng kumpanya at binigyan ng kalahating ngiti si Lindsay. "Hindi ka sana masampal kung naging tapat ka lang at lumuhad sa harapan ko." Mabilis na tumakbo palayo ang babae nang matapos itong lumuhad sa kanya. Puno ng puot at hinanakit ang kanyang mga mata habang nagmamadaling umalis. 6 na taon na ang nakalilipas, pinalayas niya ako sa Northampton, at ang sandaling iyon ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Ngayon, pinagdaanan na naman niya ako sa ganoong kakilakilabot na kahihiyan. Lalong lumakas ang galit nito sa kanya. "Maghintay ka lang, Levi Garrison. Hindi kita papakawalan para dito." Ungol niya sa kanya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Gayunpaman, walang pakialam si Levi sa kanya at sa kanyang mga banta. "Hindi mo ako kayang panindigan, 6 na taon na ang nakalilipas, lalo na ngayon." Nagmamadaling lumapit si Lindsay para tanungin si Jayden tungkol kay Levi, at tuwirang sagot ng huli, sinabi sa kanya na wala siyang karapatang magtanong tungkol sa bagay na iyon. Gabi na nang makarating si Levi sa bahay. Nakita niya si Emma na tumatagos sa tuwa at excitement nang pumasok siya sa kanyang bahay. "Mama, ano ang nagpasaya sa iyo?" tanong niya. "Levi, hiniling sa akin ng lolo mo na bumalik sa tirahan ng Jones. Ibabalik niya ako bilang anak ng pamilya Jones at muling isusulat ang pangalan ko sa rehistro ng pamilya sa ancestral shrine ng aming pamilya," sagot ng kanyang ina na may labis na sigasig. Walang masyadong wish ang babae. Ang pagbabalik sa pamilyang Jones ay isa sa kanila. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ni Levi sa sinabi ng kanyang ina. Ang mga Jones ay hindi kailanman nabanggit ito bago. Bakit gusto nilang ibalik si nanay ng biglaan? Isang ngiti ang pinakawalan niya nang tumama sa kanya ang wave of realization. Ito ay dapat na isang utos mula sa angkan ng Garrison. Maaaring naisip ni Michael na ang angkan ng Garrison ay nagpasya na hayaan ang mga nakalipas na lumipas at iniisip na sila ay tumigil sa pakikipaglaban sa amin ni nanay. Hindi niya alam na ito ay isang pakana lamang nila. Sinisikap ng angkan ng Garrison na akitin tayo palabas dito para mapatay nila tayo sa daan patungo sa tirahan ng Jones o sa Southampton. Dumating si Michael para sunduin si Emma kinabukasan. Masayang nagkwentuhan sandali ang mag-ama nang makita ang isa't isa. Matanong na tanong ni Emma, "Tay, hiniling ba sa iyo ng angkan ng Garrison na ibalik ako bilang iyong anak? Ibig sabihin ba nito ay hindi na nila itutuloy ang usapin?" Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Michael habang tinatango ang kanyang ulo. "Iyan ay sigurado. Naniniwala akong hihinto sila sa pananagutan sa iyo. Kaya naman pinahihintulutan kitang makauwi." Napaluha siya sa tuwa sa balita. "Sa wakas, ligtas na kami ng anak ko. Maaari na tayong mamuhay ng payapa." Pinili ni Levi na huwag i-debunk ang plano ng maaga. "Okay lang ako basta masaya si Mama." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 986. Ginoo, Gary, Levi, umalis na tayo. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Michael upang hindi matugunan ng mali si Levi. "Oo naman,
Lumipat na tayo. Hindi nagtagal, isang malaking convoy ng mga mararangyang sasakyan ng pamilya Jones ang makikita na patungo sa Southampton. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Michael ang pinakakahanga-hangang etika sa pag-uwi dahil sa pagkakasala na nadama niya sa katayuan ng kanyang anak na babae at ni Levi. Sa sasakyan, halos hindi mapigilan ni Emma ang kanyang kasabikan na umuwi. Sa wakas ay nakaligtaan na ng Garrison clan ang sama ng loob sa pagitan namin. Kaya naman, maaari na akong mamuhay ng walang pag-aalala ng may dignidad. Sa sandaling umalis ang convoy ng mga mag-agarang sasakyan, agad na naabisuhan si Edward. Sige, dapat umalis na rin tayo. Oras na para magpadala ng magandang regalo kay Levi, nakangising sabi ni Edward. Ang mga kotse ng pamilya Jones ay tumawid sa hangganan patungo sa Southampton, patungo sa mga suburb, kung saan matatagpuan ang tirahan ng Jones. Nakatulog si Emma habang papunta doon. Nakatingin sa babae, si Levi ay nagsumpa sa kanyang puso. Nanay, paprotektahan ko ang iyong pangarap at pag-asa. Walang paraan na hahayaan kung saktan tayo ng angkan ng Garrison. Sa kabilang banda, abala ang ama ni Emma sa kanyang mga engranding plano para sa kanyang pamilya. Kasama ang kanyang ina, walang pagpipilian si Levi kundi tanggapin ang lalaking ito bilang kanyang lolo. Bilang resulta, ang kinabukasan ng pamilya Jones ay tila secured. Bang! Ang convoy ng mga sasakyan ay biglang huminto. Ano ang nangyayari? Agad na sumigaw si Michael, hinihingi ang mga sagot. Isang grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng itim ang lumitaw sa magkabilang gilid ng kalsada na may mga nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Bumaba si Michael sa sasakyan at nakita ang ilang pamilyar na mukha, kasama na si Edward. Ginoo, Edward, ano ang ibig sabihin nito? Nataranta ang lalaki sa kanyang nakita. Ha ha ha, ang Diyos ng digmaan ay naruroon sa paligid ng lugar ni Levi at ng kanyang ina, kaya hindi kami komportable na gumawa ng anumang hakbang laban sa dalawa. Kaya naman naakit namin sila. Salamat sa iyo, mayroon na tayong gininto ang pagkakataon para sakupin sila. Isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ni Edward. Noon lang napagtanto ni Michael na siya pala ay naloko. Nagtataka ako kung bakit pinili ng Garrison clan na pakawalan ang awayan out of the blue. Pinayagan pa nilang sumama muli si Emma sa pamilya Jones. Lumalabas na ito ay isang pakana lamang upang akitin si Levi sa kanyang kamatayan. Ilang sandali pa, bumaba na rin si Emma sa sasakyan, at kinilig siya nang makita niya si Edward. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lalaking ito. Kung tutuusin, siya ang mayordoma ni Tyrone Garrison. Ms. Jones, nagkita tayong muli. 30 years na, nakangiting sabi ni Edward. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging mabisyo ang kanyang tono. Nakakahiya na kailangan kong magpaalam sa iyo kapag nagkita na tayo. Binigyan siya ni Emma ng mapait na ngiti. Bakit hindi nyo paalisin kami ng anak ko? Ha ha ha, hindi pwede. Ikaw at ang bastos na iyon ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Paano mo hindi maiintindihan ito kahit na pagkatapos ng 30 taon? Tumawa ng malakas si Edward sa kanya. Paano si Tyrone? Kaya ba niya talagang patayin ako at ang sarili niyang laman at dugo? Galit na tanong ng babae. Tumanggo lang si Edward bilang sagot. Sariling laman at dugo niya. Si Master Tyrone ay may isang anak lamang si Damian Garrison. Si Olivia Garcia lang ang asawa niya. Sino kayong dalawa sa mata ni Master Tyrone? Kilala ka pa ba niya? Itigil ang pagpapahiya sa iyong sarili. Hindi ka kailanman makakapag-asawa sa angkan ng Garrison. Ang mga panlalait ni Edward ay parang isang matulis na talam na paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Emma. Ang matinding sakit sa puso ay nagparamdam sa kanya na parang nagdurugo ang kanyang puso. Ikaw, kasama ang bastos na isinilang mo, ay maglalaho magpakailanman ngayon. Hindi na magugulo si Master Tyrone. Napahagalpak ng tawa ang lalaki pagkatapos magsalita. Ibig mong sabihin mamamatay na tayo? Biglang tanong ni Levi. Ikaw ba ang bastos? Ganting tanong sa kanya ni Edward na nag-aapoy sa galit ang mga mata. Ngumisi si Levi sa malamig na boses, kung wala ang aking ina sa tabi ko ngayon, patay ka na sana pagkatapos mong sabihin ang mga bagay na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 987. Tumanggi siyang ipakita ang violent at murderous side niya sa harap ng kanyang ina. Kung hindi,
Ang mga taong ito ay matagal nang patay. Matiim na tinitigan ni Emma ang kanyang anak, at ang matinding takot ay bumalot sa kanya nang masulyapan niya ang kalupitan sa kanya. Sa madaling sabi ni Levi ay natigilan si Edward at ang kanyang mga tauhan. Ang yabang. Akala mo talaga kaya mong patayin si Mr. Edward. Nakakatawa yon. How dare a bastard like you be so humbug? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Galit na ganti ng mga tauhan ni Edward. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Edward sa halip na magalit. Iyan ang pinagkaiba ni Mr. Damien sa bastos na ito. Pinatunayan ni Mr. Damien ang kanyang sarili sa kanyang kakayahan, ngunit ang bastos na ito ay lahat ng bark at walang kagat. Magkaibang mundo silang dalawa. Sa pagkakataong iyon, malamig na binalaan siya ni Michael, "Mind your language, Edward. Ikaw ay kasuklam-suklam na matandang lalaki." Hindi makapaniwala si Edward at ang kanyang mga tauhan sa narinig nila mula sa pinuno ng mga Jones. Ano, Michael? How dare you talk back to us? Siguradong sobrang lakas ng loob mo. Sa lahat ng ito, sapat na ang isang lingkod na tulad ni Caleb upang apihin ang buong pamilya Jones. Si Michael ay dating masyadong mahiyain upang magbitaw ng isang salita sa presensya ng angkan ng Garrison. Pero ang lakas ng loob niyang sigawan si Edward ngayon. Ang kanyang pag-uugali ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanilang mga mata, hindi nila alam na walang takot sa kanila ang lalaki ngayon. Ngumisi si Michael. Bakit ako matatakot kapag nandito si Levi? Moldite ka, Michael. How dare you speak to me that way? Maniwala ka man o hindi, maaalis ko ang buong pamilya Jones sa ilang salita lang. Napasigaw si Edward sa galit. Bumilis ang tibok ng puso ni Michael sa banta ng lalaki. Si Caleb lamang hindi banggitin si Edward ang may kakayahang lipulin ang pamilyang Jones. Ang nasabing gawa ay isang piraso ng cake para sa kanila, masyado silang makapangyarihan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang angkan ng Garrison ay palaging mayabang sa Oakland City, at ngayon ay marahas kang kumilos saan man. Sa tingin mo ba ay walang makakalaban sa iyo? Pabulaanan ni Michael. Talaga bang papanig ka sa bastos at sa kanyang ina laban sa pamilya natin? Pinaputukan siya ni Edward ng dagger. Oo, paano kung kalabanan ka namin? Hindi kami natatakot, biglang nagdeklara si Mia, ang pinuno ng mga Jones. Oo, walang makakahawak sa aking anak at apo hanggat nasa paligid ako. Hindi ko lang sila paprotektahan, ngunit ibabalik ko sila. Anak ko siya at bahagi ng pamilya Jones. Mariing sigaw ni Michael. Nagalit si Edward sa sinabi niya. Saan man siya pumunta, lahat ay iginagalang, walang nangahas na kalabanan ang angkan ng Garrison. Ang mga Jones ang una. Talagang tahasan nilang hinamon ang Mar-Ingle na angkan ng Garrison. Ayon sa mga tuntuning itinakda ng angkan ng Garrison sa Oakland City, ang lahat ng mga Jones ay kailangang patayin para sa gawaing ito lamang. Mabuti, ikaw at ang iyong pamilya ay wala sa iyong isip dahil sa pagnanais na lumaban sa angkan ng Garrison. Marami ka talagang bowl ang bakal. Ungol ni Edward. He then sneered, gusto mo ba talagang protektahan ang mag-inang duo? Paano mo gagawin iyon? O mayroon ba ang pamilya Jones kung ano ang kinakailangan upang mailigtas sila? Anong biro? Ikan-away ng lalaki ang kanyang kamay, at 12 ng mga mandirigma ang agad na nagpakita. Dinala niya ang mga napakahusay na mandirigmang ito mula sa angkan ng Garrison kasama niya. Bawat isa sa kanila ay maihahambing kay Caleb. Walang paraan para sa mga Joneses ngayon. Paprotektahan ko sila kahit nakabayaran pa nito ang buhay ko. Todo-todo ang ginawa ni Michael, hindi lang para sa kapakanan ng kanyang pamilya, kundi para rin makita ni Levi ang kanyang determinasyon. Hindi mo mapoprotektahan ang pamilya Jones. Walang awa si Edward. Paano kung samahan natin siya? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sisingilan. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na mga tao ang lumitaw mula sa kakahuyan sa magkabilang gilid ng kalsada. Humigit kumulang 1,000 sa kanila ang lumitaw sa bawat panig, isang malaking pulutong na bumubuo sa likod at sa harap nila. Napapaligiran ng mga lalaki ang lugar nang wala sa oras. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 988. Ang gayong napakalaking pormasayon ay bumulaga sa lahat, kabilang si Edward at ang kanyang mga mandirigma.
Hindi nila inasahan na maraming lalaking naghihintay sa pananambang. Sa kabila ng kanilang walang kapantay na kakayahan, hindi napigilan ni Edward at ng kanyang mga mandirigma na magpanik sa loob. Nagulat ang mga Jones sa ganoong tanawin, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sila sa kanilang katinoan at nasa buwan na nang makilala nila ang mga mukha ng ilan sa mga lalaking iyon. Sa gitna ng karamihan ay nakatayo ang isang matandang lalaki, siya ay walang iba kundi si Zab-Ian. Lumapit si Zab-Ian at sumigaw, "Narito si Zab-Ian Gold at ang nangungunang daang kilalang pamilya mula sa Southampton para salubungin si Ms. Jones." Sinundan siya ng iba pang mga lalaking nakapaligid sa kanya at sumigaw, "Welcome home, Ms. Jones." Ang kanilang nakakabinging boses ay yumanig sa lahat ng naruroon hanggang sa kaibuturan. Samantala, napanganga si Emma sa kanila dahil sa pagtataka at hindi makapaniwala. "Anong nangyayari dito?" Napatingin si Zab-Ian kay Michael. "Ano pa ang hinihintay mo? Iuwi mo na si Ms. Jones." Nawala sa kanyang ulirat, sumulyap si Michael kay Edward, ipinahiwatig kay Zab-Ian na ang huli at ang kanyang mga mandirigma ay humaharang pa rin sa kanyang daan. Bahagyang kinusot ang kanyang mga mata, sinabi ni Zab-Ian sa malamig na boses, "Sino ang mga ngahas na humadlang sa nangungunang daang kilalang pamilya mula sa Southampton?" "Oo, sino ang nangahas na pigilan tayo sa pagtanggap sa kanila sa bahay?" Sumunod naman yung iba at naghiyawan. Ito ay katawa-tawa. Nabuhay ang galit sa loob ni Edward nang makita ang napakaraming tao. Akala ko ang mga Jones lang ang may lakas ng loob na labanan ang angkan ng Garrison. Ngunit ngayon, kahit na ang nangungunang daang kilalang pamilya mula sa Southampton ay nasa panig ni Emma. Sinusubukan ba nilang hamanin ang ating awtoridad? Maghintay ka. Huwag kang maglakas loob na umalis. Sa isang marangal na ekspresyon, pinagmasdan ni Edward si Zab-Ian at ang kanyang mga tauhan. Hinihiling ng angkan ng Garrison na kitilin ang buhay ni Emma Jones at ng kanyang anak. Naiintindihan mo ba? Umalis ngayon. Walang sino mang tagalabas ang pinahihintulutang makialam sa usaping ito, lalo na ang mga magsasaka na tulad mo, saway ng isang mula sa angkan ng Garrison. Nang marinig iyon, tumawa si Zab-Ian. "Una, teritoryo natin ang Southampton. Pangalawa, si Ms. Jones ay nasa ilalim ng aming proteksyon, kaya't may humipo sa kanya. Tama iyan. Walang sino man sa inyo ang maaaring mangapi sa amin sa aming teritoryo. Michael, ilayo mo sila. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na pigilan ka sa pag-alis. Hindi kami umiikot para manggulo, ngunit hindi kami duwag. Gagawin namin ang lahat upang labanan ang sino mang magudyok sa amin." Matigas si Zab-Ian sa kanyang desisyon, hindi natakot sa mga manlalaban na nakatingin sa kanyang direksyon. Ang saloobin ng nangungunang daang kilalang pamilya ay nagpagalit sa mga miyembro ng angkan ng Garrison. Kailan pa walang awtoridad dito ang angkan ng Garrison mula sa Auckland City? Galit ba ang mga taong ito? Paano nila tayo nilalabanan at nakikialam sa ating mga gawain? Zab-Ian, pinag-isipan mo na ba ito? Sigurado ka bang gusto mong itusok ang iyong ilong sa mga gawain ng angkan ng Garrison? Napakunot noo si Edward. "Oo, sigurado ako. Ang sino mang maglagay ng kamay kay Ms. Jones at Mr. Garrison ay ituturing na ating kaaway. Ipaglalaban namin ang lahat ng meron kami kahit na hindi kami kalaban mo. Paano kung miyembro ka ng angkan ng Garrison? Hindi kami natatakot sa iyo. Hindi ka namin bibitawan dahil nagdudulot ka ng kaguluhan sa aming teritoryo." Pinagsama-sama sila ni Zab-Ian, na ipinakita ang resolusyon ng mga kilalang pamilya sa digmaan sa kutsilyo. Nag-aapoy na ngayon si Edward sa galit. Tiyak na maraming mga baliw kung sila ay baliw na sapat upang tumawid sa angkan ng Garrison. Ang mga kotse ng pamilya Jones ay nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay, hindi pinapansin si Edward at ang kanyang mga mandirigma, na nagpupuno ng kanilang galit habang pinapanood silang umalis. Mahigpit na hinawakan ng mga mandirigma ang kanilang mga sandata, handang sumunggab at patayin si Levi at ang kanyang ina sa utos ni Edward. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang buong lugar ay nasa pin drop na katahimikan, halos maririnig na ang bilis ng tibok ng puso ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 989. Malapit nang sumiklab ang labanan ng bomb, alot ang tensyon sa bawat isa sa kanila.
Kung ang angkan ng Garrison ang gumawa ng unang hakbang, ang nangungunang daang kilalang pamilya ay hindi Atres, kahit na ang mga naturang aksyon ay magbuwis ng kanilang buhay. Ang mga mandirigma ng angkan ng Garrison ay naghihintay pa rin sa utos ni Edward. Gayunpaman, hindi umimik ang lalaki kahit na nawala sa kanilang paningin ang mga sasakyan ng pamilya Jones. Anong nangyayari? Sumuko na ba si Mr. Edward? Hindi ba natin sila papatayin? Nataranta ang mga mandirigma. Bakit dapat katakutan ng angkan ng Garrison ang mga lalaking ito mula sa Southampton? Noon, kahit si Caleb ay kaya silang hawakan ng mag-isa. Nakatitig kay Edward, sinabi ni Zabian, subukan mo. Wala akong pakialam na isakripisyo ang buhay ko sa pakikipaglaban sa iyo. Lahat ng lalaki sa panig ni Zabian ay tumitig sa mga mandirigma, handang makipaglaban hanggang kamatayan. Sa huli, hindi ibinigay ni Edward ang utos ng pagpatay, na nagpapahintulot sa mga kotse ng pamilya Jones na itaboy. Umalis. Nag-utos si Zabian, at sabay-sabay na umalis ang nangungunang daang kilalang pamilya. Hindi nagtagal, si Edward na lang at ang kanyang mga kalaban ang naiwan na nakatayo doon. Ginoo, Edward, bakit hindi mo kami binigyan ng utos na patayin sila? Naguguluhan, tinanong siya ng kanyang mga tauhan. Napabuntong hininga si Edward. Hindi ko maintindihan kung bakit nanindigan ang nangungunang daang kilalang pamilya para kay Emma. Ano ang dahilan kung bakit determinado silang gawin ito? Hindi sila nagpaubaya, kahit na pagkatapos namin silang bigyan ng babala. Hindi rin maintindihan ng iba kung bakit nangyari iyon. Wala tayong dapat ikatakot, Mr. Edward. Mayroon lamang silang ilang libong lalaki. Hindi naman ito banta sa amin. Oo, aware ako dyan. Pero kung pipiliin nating magsimula ng away, pareho tayong nasaktan ng husto. Sa bagay, 12 ng lalaki lang ang kasama namin ngayon. Nahijitin nila kami ng husto. At saka, malalaman ang balita kung gagawin natin itong malaking bagay. Sinuri ni Edward ang sitwasyon at sinira ito para maunawaan ng mga manlalaban. Tama ka. Kung itulak natin sila sa gilid, baka sabihin nila sa buong Erudia ang tungkol sa ating mga ginawa. Ngunit titiisin na lang ba natin ang kanilang kawalang galang? Ngumisi si Edward. Ano pa bang magagawa natin? Patayin sila. Sa tingin mo, posible ba iyon? Balik muna tayo. Kailangan nating istratehiya ang ating susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, ang angkan ng Garrison ay lubhang natalo. Mapapatay namin sila ng hindi pinagpapawisan, ngunit iniligtas sila ng mga kilalang pamilya mula sa Southampton. May hindi tama. Noon, si Caleb lamang ang maaaring mangapi sa buong Southampton, ngunit ang mga tao ay handa na ngayong ipagsapalaran ang kanilang buhay upang protektahan ang mag-inang duo. Dapat ay mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Samantala, dumating na sa tirahan ng Jones ang mga sasakyan ng pamilya Jones. Si Emma ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Bakit ako pinrotektahan ng mga kilalang pamilya sa Southampton? Nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na lumaban sa angkan ng Garrison. Bago niya madugtungan ang mga piraso, natagpuan niya ang sarili sa harap ng dambana ng mga ninuno. Mayroong isang hanay ng mga masalimuot na pamamaraan na dapat pagdaanan alinsunod sa batas ng pamilya. Gayunpaman, hindi na makapaghintay si Michael na isulat ang pangalan ng kanyang anak sa rehistro ng pamilya. Hindi niya napigil ang sumulyap kay Levi. Gayunpaman, hinaplos lang ng huli ang ulo ni Mia at sinabing, gawin mo itong simple. Tumanggo si Mia bilang pagsang-ayon. Tama, gawin natin itong simple. Pagkatapos makakuha ng pag-aproba mula kay Levi at sa ulo ng pamilya, pinasimple ni Michael ang mga pamamaraan. Bago ang huling hakbang ng muling pagbabalik, tinawag ni Emma si Michael, dahilan para mapalingon ang lahat at tumingin sa kanya na may mga nalilitong ekspresyon. Pare, sigurado ka bang ibabalik mo ako? Tanong niya. Oo, positibo ako. Madiin na tumanggo ang kanyang ama. Ngunit ang angkan ng Garrison ay hindi pa sumasang-ayon dito. Kung gagawin mo ito, lalaban ka sa kanila, at tiyak na sisisihin nila tayo. Hindi ka ba natatakot o ang mga Jones? Tanong niya. Huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko na. Paano ko hahayaan ang aking anak na babae at apo na maulila at walang tirahan? I'll fight against the Garrison clan if ever sisihin nila tayo.
Gagawin ko ang lahat para maibalik ka. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Bakit tayo matatakot sa angkan ng Garrison? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 990. Nang marinig ang nakaaaliw na mga salita ni Levi, natiyak ni Michael na tama ang desisyon niya. Kahit anong mangyari, andito siya para suportahan tayo. Ibabalik ko si Emma Jones bilang bahagi ng pamilya Jones sa harap ng ating mga ninuno ngayon. Hindi nagtagal, natapos ang mga ritual, at ang pangalan ni Emma ay nasa talaan ng pamilya muli. Napakatagal nang hinihintay ng babae ang araw na ito. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang matapos ang ritual. Akala ko tapos na ang buhay ko. Ngunit laking gulat ko, muli akong nakasama ng aking anak at naibalik bilang bahagi ng pamilyang Jones. Magiging masaya ako kahit mamatay ako ngayon. Gayunpaman, ang aking pinakamalaking hiling ay ipahayag sa harap ng angkan ng Garrison na ang aking anak na lalaki ay hindi bastardo, ngunit isang kataas-taasang pinuno, na dapat mong tustusan. Gayunpaman, wala iyon sa tanong, dahil masyadong makapangyarihan ang angkan ng Garrison. Gaano man kahusay si Levi, ang kanyang 30 taon ng mga nagawa ay walang halaga kumpara sa angkan ng Garrison, na nagtayo ng matibay na pundasyon sa loob ng ilang libong taon. Matapos maibalik si Emma, tumawag ang mga Jones mula sa buong Erudia upang batiin siya. Pakiramdam ni Emma ay parang nananaginip siya. Noong siya ay nagkakaproblema noon, lahat ng iba pang pinalawak na pamilya, maliban sa pamilyang Jones sa Southampton, ay umiwas at pinutol kaagad ang relasyon sa kanya. Bakit nila ako binabati this time? Hindi ko gets. Mula sa ugali ni Elder Gold hanggang sa mga kilalang pamilya, tila kakaiba ang lahat. Hindi niya akalain na naging ganito ang mga pangyayari dahil sa kanyang anak. Sa gabi, sa wakas ay nagkaroon ng reunion dinner si Emma kasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng 30 mahabang taon. Samantala, si Edward at ang kanyang mga tauhan ay nagtatagal pa rin sa isang lugar sa Southampton. Hindi sila nang ahas na bumalik nang hindi napatay si Levi at ang kanyang ina. Malamang natatapusin ni Damian ang kanilang buhay kung uuwi silang walang dala at walang mabuting balita. Hindi namin malaman kung bakit ginawa ni Zabian ang ganoong bagay kahit na alam niyang ito ang kapakanan ng Garrison clan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, si Edward at ang kanyang mga tauhan ay walang mahanap, kahit isang palatandaan. Dahil ba kay Levi, mukhang misteryoso ang lalaking iyon sa akin. May nagpahayag ng kanilang hinala. Levi, sa tingin mo posible talaga iyon? Hindi ko siya kakailanganing patayin kung mayroon siyang awtoridad na pamunuan ang nangungunang daang kilalang pamilya sa Southampton. Kung ganoon talaga, iuuwi siya ni Master Tyrone, malamig na pabulaanan ni Edward. Totoo yan. Ang bastard ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Tumanggo ang lahat. Maya-maya, may tumawag kay Damian. Edward, kumusta ang lahat? Naayos na ba? Dapat ay higit pa sa sapat ang 3 araw para magawa mo ang iyong gawain. Ang magaspang na boses ng lalaki ay tumunog sa kabilang side ng telepono. Ginoo, Damian, ako. Natahimik si Edward sa takot na galitin ang anak ni Tyrone. Niloloko mo ako. Hindi mo ba pinatay ang bastard na iyon? Kinilig si Edward sa boses niya. Ginoo, Damian, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi. Ayoko ng kahit anong excuses sa'yo. Paanong hindi mo siya pinatay? Ikaw na walang kwentang piraso ng tae. Ang kanyang saway ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Edward. Alam ng lalaki ang paraan ni Damian sa paggawa ng mga bagay na mas mahusay kaysa sa iba. Ang huli ay isang mabisyo at walang awa na psycho na kayang titilin ang buhay ng isang tao nang hindi man lang kumikibo. Ang pag-iisip ng mga kahihinatnan ay natakot sa mga liwanag ng araw kay Edward. Ginoo, Damian, may pagbabago sa sitwasyon. Marahil ay dapat nating pag-isipan muli ang desisyon ng pagpatay kay Levi, maingat niyang mungkahi. Ano, bakit hindi natin kayang patayin ang bastos na iyon? Nasisiraan ka na ba ng loob? Ungol ni Damian. Ginoo, Damian, may nangyari noong. Gusto mo bang ako mismo ang pumatay sa bastos na iyon? Hindi po Mr. Damian. Hindi mo na kailangan pang hawakan ang ganoong maliit na bagay sa iyong sarili. Maliit na bagay. 3 araw na, pero buhay pa rin ang bastos na iyon. At gayon pa man, narito ka,
Sinasabi sa akin na ito ay isang maliit na bagay. Pagkatapos ay huminto sandali si Damian, na curious. Ganyan ba talaga kalakas at katatag ang bastos na iyon? Napakahirap ba talagang patayin siya? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 971. Sobrang swerte niya. Nagawa niyang makatakas sa aming mga pag-atake nang hindi nasaktan sa tuwing susubukan namin ang anumang bagay. Ipinaliwanag ni Edward ang lahat ng nangyari. Logically, ang bastard ay dapat na namatay sa gutom ng mas maaga. Gayunpaman, ang mababang buhay na ito ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Biglang iniba ni Damian ang usapan. Ngunit ito ay magiging isang kahihiyan na ang angkan ng Garrison ay hindi maaaring pumatay ng isang bastard, alam mo ba yon? Sinira mo ang reputasyon ng pamilya natin. Patayin si Levi at ang kanyang ina, o mamatay ka. Sa pamamagitan ng Hawk o sa pamamagitan ng Crook, dapat mong gawin ito. Naiintindihan mo ba ako? Nakaraang araw. Umalangaw-ngaw sa kabilang side ng telepono ang marahas niyang boses. Napasinghap si Edward sa gulat. Masakir ang buong Southampton. Ginoo, Damian, kahit ilang libong tao sa Southampton ay alam na ang tungkol dito. Gusto mo ba talagang patayin natin silang lahat? Tumilapon ang kanyang Adam's apple habang lumalamon ng malakas. Oo, patayin silang lahat. Walang makakaalam tungkol dito. Plus, those people in Southampton are a lost cause anyway, resolutely instructed ni Damian. Anong brutal? Mas malupit si Mr. Damian kaysa sa kanyang ama at lola. Ang isang taong tulad niya ay tiyak na nakatakdang gumawa ng mga dakilang bagay. Siya ay tiyak na mas mahusay kaysa kay Master Tyrone. Nakuha ko, Mr. Damian. Isang gabi pa lang namin gagawin ito dahil babalik na si Levi at ang kanyang mommy bukas, pagpapalom ni Edward. Sige, patayin sila sa lahat ng paraan. Alam kong maraming manlalaban ang pamilya namin sa South. I'm now giving you the authority to mobilize them, sabi ni Damian sa kanya. Naiintindihan. 200 mandirigma ang nagtipon sa harap ni Edward sa hating gabi. Ang angkan ng Garrison ay lihim na nagsasanay at pinapanatili ang mga lalaking ito sa ibang lugar sa timog. Ang nasabing pagsasanay ay upang matiyak ang impluwensya ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa buong Erudia. Isa rin itong backup para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Patayin silang lahat, utos ni Edward. Zab iyan goal, walang sino man sa inyo ang makakatakas ngayong gabi. Mabubulok kayong lahat sa impyerno. Ito ang halaga ng babayaran mo sa paglaban sa makapangyarihang angkan ng Garrison. Isang kislap ng mali siya ang sumilay sa mga tingin ni Edward. Ang mga mandirigma ay malapit ng kumilos, na naglalayong patayin ang lahat sa Southampton. Ipinakita nito kung gaano ka-impluwensya ang angkan ng Garrison. Ang sinumang nanggulo sa kanila ay may death wish. Sa Edburgh Manor, si Emma ay abala sa paghabol sa kanyang pamilya habang si Levi ay nakatayo sa labas, humihit-hit ng sigarilyo. Noon lang, tumawag si Ezra mula sa West War Zone. Boss, sa tingin ko ay makakarating ako sa iyong kasal dahil ang misyon ay matatapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan, tuwang-tuwang sabi niya. Great, maghihintay ako. Buti na lang makakadalaw si Ezra sa kasal ko. Sasama ako kay Wyatt mula sa Hilaga, Roger mula sa Timog, at Colton mula sa Silangan. Dapat dumalo sa iyong kasal ang isang tao mula sa bawat isa sa 9 war zones. Sa kabila ng aming katayuan, ikaw pa rin ang aming amo at amo. Kaya naman, hindi tayo pwedeng umabsent, masiglang pagpapatuloy ni Ezra. Dadalo ako sa kasal ng boss kasama ang Commander-in-Chief ng 9 war zones. Kailangang nandoon tayo para masaksihan ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng ating amo. Okay. Sisiguraduhin kong maghahanda ako ng 1 toneladang alak para sa inyo. Sa isiping iyon, mas naging sabi ni Levi sa pagdating ng araw ng kanyang kasal. Nga pala, boss, may isa pa. Pero bago niya matapos ang kanyang tanong, pinutol niya si Levi. Maghintay ka, may hindi tama. Naramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 972. Mabilis na tumaas ang tensyon nang lumitaw ang kanilang pagiging mandirigma sa paligid ng Edburgh Manor. Ginoo, Garrison, parang marami sila,
sabi ni Shadow mula sa pamilyang Jones habang papalapit siya kay Levi. Sa telepono, malakas at malinaw ang boses ni Ezra sa pandinig ni Levi. Boss, may kasama ka ba? Hindi, nag-iisa akong dumating, sagot ni Levi. Halika, hindi mo na kailangang harapin ang mga hamak na ito ng mag-isa. By the way, gaya ng sabi ko, tapos na ako sa Beasts. Nasa Southampton sila ngayon. Tulad ng para sa Amethyst Guards ng kanluran, sila ay pabalik na kasama ang mga hayop. Hihilingin ko sa kanila na pumunta para tulungan ka, ulat ni Ezra. Mabuti. Iniisip ko lang kung kailangan kong madumihan ang mga kamay ko para maalis ang mga taong ito, sagot ni Levi na may pagsang-ayon na tango. Ang Amethyst Guards ng kanluran ay kilala sa matinding takot sa kanilang mga kaaway. Ang bawat miyembro ng grupo ay hindi nagkakamali sa mga kasanayan, sila ay kapantay ng mga hayop. Sa labas ng Edberg Manor, kinubkob ng 200 mandirigma ang gusali, lahat sila ay handa nang pumasok. Siguraduhing wala kang matitira, lalo na ang mga nasa listahan. Isang boses na nag-uutos ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Nang malapit nang maglunsad ng pag-atake ang 200 Garrison Clan fighters, lumipas ang mga anino sa kanilang tanawin, at nanlamig ang ambience. Ang amoy ng kamatayan ay lumaganap sa hangin nang makita ng mga mandirigma ang mga miyembro ng Amethyst Guards at ang mga hayop na lumalabas sa kanilang harapan. Ang mga tingin nila ay tumigas habang sila ay gumagalaw, nakatingin sa 200 lalaki, na tila mga mandaragit na naghihintay ng pagkakataon na hukayin ang kanilang uhaw sa dugo ng mga pangil sa kanilang biktima. Ang mga mandirigma mula sa angkan ng garrison ay nanginginig sa nakita at nagsimulang magkumpol. Ano ang dapat nating gawin? May bamulong. Ang lahat ay nag-aatubili na gawin ang unang welga. Ang mga manlalaban ay tiyak na hindi nahula ang gayong kakilakilabot na mga kaaway mula sa Southampton. At hindi lang isa sa kanila ang kailangan nilang labanan, mayroong isang buong grupo sa kanila na handa para sa labanan. Nakipaglaban sila sa buong koalisyon ng mga hayop at ng Amethyst Guards, paano hindi sila makakaramdam ng takot? Patayin sila, protektahan ang Diyos ng digmaan. Sa isang sigaw ng utos, ang mga hayop at ang Amethyst Guard ay sumugod patungo sa kanilang mga kaaway na parang pagmamalaki ng mga umuungal na leon. Hindi nagtagal, nagsagupaan ang magkabilang panig sa isang mahigpit at matinding laban. Ang mga hayop at ang Amethyst Guards ay nakipaglaban na parang mga hayop na may walang sawang gana, pinatay ang mga mandirigma ng angkan ng garrison nang hindi nagpapakita ng kahit katiting na awa. Hindi pa nakakita ng ganoong bagay ang mga manlalaban na iyon. Ang koalisyon ay lumaban na parang baliw. Ang bawat suntok na kanilang ginawa ay nakamamatay, at bawat hakbang na kanilang ginawa ay kalkulado. Ito ay malinaw na sila ay mahusay na sinanay ang koponan ay nagtrabaho ng walang putol. Sa harap ng walang humpay na mga kalaban, ang mga mandirigma mula sa angkan ng garrison ay gumuho sa wala pang 5 minuto. Ang ilan sa kanila ay bumagsak habang ang ilan sa kanila ay tumakas. Sumunod ka sa kanila, huwag mawala ang alinman sa kanila. Tinugis ng mga hayop at ng Amethyst Guard ang kanilang mga kaaway na parang mga lobo na nangangaso sa walang ulo na mga tupa. Hindi nagtagal, ang mga mandirigma mula sa angkan ng garrison ay napako at dinala pabalik. Kahit sa kanilang pagkatalo, hindi pa rin nila binalot ang kanilang mga ulo sa kung sino ang kanilang kinakalaban. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Levi habang pinagmamasdan ang madugong kaguluhan mula sa itaas habang ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang mapagmataas na ngiti. Gaya ng inaasahan, hindi ako binaygo ng mga Amethyst Guard. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi mapag-aalinlanganan. Tulad ng para sa mga hayop, sila ay naging mas mahusay na may higit na karanasan. Nagtatanim sila ng takot saan man sila magpunta. Siguraduhin mong hindi mawawala ang alinman sa kanila. Sigaw ng utos ni Levi. Roger yan. Sabay-sabay na sigaw ng mga Amethyst Guard at ng mga hayop. Sa kabilang banda, umupo si Edward ng malalim sa kanyang sopa habang nakakross ang mga paa. Siya isang himig maluwag, anticipating magandang balita. Ipinadala niya ang pinakamahuhusay na manlalaban na mayroon siya, kaya walang paraan na maaaring magkamali. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa Southampton ngayong gabi, panunuya niya. Ito ang makukuha mo sa pagtawid sa angkan ng garrison. Ngayon alam mo na ang ibig naming sabihin ay negosyo kung sakaling salungatin mo kami.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakakross ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Bang! Click! Napatalon si Edward at ang kanyang kumpanya sa malakas na ingay na nagmumula sa labas. Natamba ang tarangkahan ng tirahan, at nagkapira-piraso ang mga salamin na bintana. Ilang daang lalaki na nakasuot ng itim na battlesuit ang nagtanim ng kanilang sarili sa harap mismo ng walang bantay na tirahan. Nakaramdam ng panghihimasok, tumayo si Edward at ang iba pa habang nanlamig ang kanilang dugo. Nagmamadaling lumabas si Edward at nagtanong, "Sino ka? Sumuko kayo, o mag-strike tayo." Babala ng grupo. Ngumisi ang mayordoma at kinagat ang kanyang mga labi. "Sumuko, alam mo ba kung sino ako? Wala kang magagawa sa amin." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 973. Si Edward at ang iba pa ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-urong sa harap ng mga hayop at ng Amethyst Guards. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga miyembro ng angkan ng garrison mula sa Oakland City. Walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Ang lahat mula sa pamilya ay nakatayong hindi nabigla habang sila ay nagbabantay sa kanilang tirahan. "Wala kaming pakialam kung sino ka. Sakupin silang lahat." Ang mga hayop at ang Amethyst Guards ay sumugod sa utos. Bagamat si Edward at ang iba ay bihasang manlalaban, hindi sila kalaban ng Beasts at ng Amethyst Guards. Bumagsak sila sa lupa nang wala sa oras. "Alam mo ba kung anong klaseng krimen ang ginagawa mo? Kami ang angkan ng garrison mula sa Oakland City. Si Tyrone Garrison ang tagapagmana ng pamilya at ako ang kanyang personal attendant. Bitawan mo ako at ililibre kita." Sumigaw ang mayordoma sa pinakamataas na boses, sinusubukang takutin ang mga kaaway. Pow! Bago pa makapagsalita si Edward ng isa pang pagbabanta, sinipa siya ng isa sa mga mandirigma mula sa beast sa mukha. "Sa tingin mo ba ay mahalaga kami sa kung sino ka sa angkan ng garrison?" Isang boses ang sumunod. Ang tanging utos na natanggap ng mga hayop at ng Amethyst Guard ay protektahan ang Diyos ng digmaan. Hindi sila pinaluhod sa sinuman, anuman ang kanilang pamilya. Gagawin nila ang lahat para maalis ang sinumang may planong patayin ang Diyos ng digmaan. "Sino kayong mga tao?" Mga salita ang bumalot sa bibig ni Edward habang siya ay nadapa at nakabawi mula sa suntok. Nahulaan niya na ang mga taong ito ay dapat na kamag-anak ni Levi, ngunit wala siyang ideya kung sino sila. Ngunit hindi sinagot ng mga hayop at ng Amethyst Guard ang kanyang tanong. Sa halip, iginapos nila ang mga ito at dinala sa isang masungit na bodega, kung saan lahat ng natalong mandirigma mula sa naunang paghaharap ay nakakulong lahat. Nang makita ni Edward ang mga sugatan at sugatang mandirigma na ipinadala niya doon, nalaman niya kaagad na nabigo ang kanyang plano. Natalo sila sa kanilang mga kaaway. Sino ang mga taong ito? Isipin mo, Edward. Teka, pare-pareho silang nakasuot ng uniforme. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nag-freeze ang dugo ni Edward, at takot siyang tumingin sa paligid. Nang ipinulupot niya sa kanyang ulo kung sino ang grupo ng mga lalaki, bumukas ang pinto, at isang pamilyar na figure ang lumitaw sa pasukan ng bodega. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Iniangat ni Edward ang kanyang ulo para tingnan ng malapitan. Levi Garrison. Si Levi Garrison talaga. Ano? Paano? Ito lang ba ang kanyang ginagawa? No way. Imposible ito. Sinalot ng takot si Edward, at nagsimula siyang mautal. Ikaw. Bakit? Paano? Gusto mong malaman ang identity ko. Tinapos ni Levi ang kanyang pangungusap para sa kanya. Yung mga manlalaban na nagpasuko sa iyo ay lahat ng tauhan ko. At oo, kung sakaling nagtataka kayo, ako ang nagpahinto sa nangungunang 100 kilalang pamilya sa Southampton. Ako rin ang dahilan kung bakit nawala ang 500 skilled fighters na nakalap mo sa dark web. Ang mga sagot ni Levi sa lahat ng nag-aalab na tanong na kumukulo sa isip ni Edward ay tumama sa kanya na parang bolt from the blue. Kailan naging napakalakas ng bastos na ito? I bet hindi niya nakamit ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Kung tutusin, isa lang siyang bastard na may dumadaloy na dugo sa kanyang mga ugat ni Garrison. Bakit pati ako nagulat? Master Levi, tuwang-tuwa ang iyong mga lingkod na makita kang muli. Palagi kong alam na gagawa ka ng magandang bagay balang araw. Alam na hindi niya kayang tanggapin ang masamang panig ni Levi, agad na binago ni Edward ang kanyang tono, kahit na tinawag niya si Levi na
Master. Oo, Master Levi. Masaya kami para sa iyo. Hindi na kami makapaghintay na ibahagi ang mabuting balita kay Master Tyrone at sa Grand Master. Mabilis na dumagsa ang ibang mga katulong at pumayag. Talaga, you guys like not very happy though, panunuya ni Levi habang nakatingin sa butler sa gilid ng kanyang mga mata. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang aking sarili, Master Levi. Ang buong pamilya ay laban sa iyo noong nakaraan dahil hindi namin alam na makakamit mo ang isang bagay na ganito ka, Jose. Ngunit narito, ikaw ay isang tao na may kahangahangang mga nagawa ngayon. Ito ay isang magandang sorpresa para sa ating lahat. Nalampasan mo ang marami sa mga garrison, at labis na ipinagmamalaki ka ng buong pamilya. Sigurado akong aanyayahan kanilang bumalik sa pamilya sa pinakamarangal na paraan na posible. Tumigil si Edward at pinagmasdan ang mukha ni Levi bago siya maingat na nagpatuloy. Sigurado akong malugod kang tatanggapin ni Master Tyrone at ng Grand Master kung ibabahagi ko ang magandang balitang ito sa kanila. Babalik ka na may malaking karangalan. Welcome me back to the family. Sino sa tingin mo ang angkan ng garrison? Hindi sila karapat-dapat sa akin, malupit na pagtanggi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 974. Napatulala ang lahat, walang makapaniwala sa narinig na lumabas sa bibig ni Levi. Ang angkan ng garrison ay hindi karapat-dapat sa iyo. Sino ka sa tingin mo? Walang sino man sa Erudia ang nangahas na banggitin ang pangalan ng angkan ng garrison ng lungsod ng Oakland nang hindi pinipigilan ang kanilang hininga. Master Levi, aaminin kong may kakayahan ka. Ang katotohanan na nagawa mo akong mahuli ay nagsasalita tungkol sa iyong kakayahan. Pero hindi mo dapat sinisiraan ang pamilya ng ganito. Sa huli, ang angkan ng garrison ay isang makapangyarihang pamilya pa rin. Kahit na sa mga nakababatang henerasyon ng angkan, madaling mayroong isang dakot sa kanila na mas mahusay kaysa sa iyo. Kunin si G. Damien bilang halimbawa, mas mahusay siya kaysa sa iyo sa lahat ng paraan. He's humble although kaya niya, paalala ni Edward kay Levi. Oo, Master Levi, ang pagpapakumbaba ay isang birtod. Malayo ang mararating ng isang hamak na tao. Bukod pa rito, dahil sa napakalaking mapagkukunan ng clan at malawak na koneksyon, sigurado kaming makakamit mo ang isang bagay na mas malaki kung babalik ka sa clan. Sumang-ayon naman ang ibang mga katulong. Kalokohan. Tinitigan sila ni Levi ng mapanlait na tingin. Tubab ang loob. Panatilihin ang iyong payo para sa angkan ng garrison. Makapangyarihan ang pamilya. Anong biro? Huwag mo nang pag-usapan ang nakababatang henerasyon ng angkan, ang buong pamilya ay walang kapantay para sa akin. Itinuwid ni Levi ang kanyang likod at iniyuko ang kanyang ulo habang nakatayo sa harapan ng mga katulong, ang kanyang titig na matigas at hindi sumusuko. Ang mga hayop at ang Amethyst Guards ay tumayo ng tuwid sa isang mapanindigang posisyon sa tinig ng Diyos ng digmaan. Alam ng dalawang grupo na pumapangalawa ang lalaki. Si Levi ang nag-iisa sa buong Erudia. Hindi kailanman nagkaroon ng katulad niya, at hinding-hindi magkakaroon. Siya ang nag-iisang 5-star God of War. Ang lalaki ay malayo sa liga ng mga kabataan mula sa angkan ng garrison. Bahagyang nanginig ang katawan ni Edward nang maramdaman ang pagbabago ng kapaligiran. Hindi nagtagal ay nawala siya sa commanding aura ni Levi, na nagtulak sa kanya na igalang ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Oo, Master Levi, alam naming makapangyarihan ka na walang katulad. Kami ay nasa iyong awa. Pakiusap, bitawan mo kami upang maihatid namin ang mabuting balita sa bahay. Siguradong hihintayin ng pamilya ang maluwalhating pagbabalik mo, pakiusap ni Edward. Ang iba pang mga katulong ay sinundan ang kanilang mga tingin kay Levi, nakatingin sa kanya ng may pagmamakaawa. Oh, kaya hindi na kayo interesadong patayin ako? Tanong ni Levi. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ng mayordomo at kinakabahang umiling. Siyempre hindi, sigurado akong bibigyan ka ng mainit na pagtanggap ng pamilya. Napakalaking asset mo sa aming pamilya. Paano ang aking ina? Malamig na tanong ni Levi. MS, si Jones ay ang iyong ina, kaya paano namin siya hindi pakikitunguhan ng may paggalang? Maaaring medyo awkward ang mga bagay dahil may asawa na si Master Tyrone, ngunit gagawin ko ang lahat para hikayatin siya. Sigurado akong papayagan niyang bumalik si MS. Jones,
As long as pumayag kang bumalik, there'll always be a place for your mother in the family, sagot ni Edward. Naniniwala ang lalaki na gumawa siya ng isang panukala na sapat na upang hindi mag-iwan ng puwang para sa pagtanggi. Kapag pumayag si Levi na bumalik, magkakaroon siya ng lugar sa pamilyang Garrison, ang pinakakilalang pamilya sa Erudia, ang pinuno ng Erudia. Walang paraan na tatanggihan ni Levi ang alok na ito. Magagawa ni Levi na linisin ang pangalan ni Emma at bigyan ang babae ng isang lehitimong lugar sa angkan ng Garrison. Master Levi, pabayaan mo na kami. Sigurado akong matutuwa ang iyong ina na marinig na sa wakas ay kinikilala na siya ng pamilya. Ayaw ba niyang pakasalan si Master Tyrone? Ang lahat ng ito ay hindi imposible. Kailangan mo lang kaming palayain. Ngayong nakagawa ka na ng pangalan, tiyak na maibabalik ng iyong ina ang kanyang lugar sa pamilya. Isa itong pagkakataon para tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Ang iba pang mga katulong ay tumunog, sinusubukang kumbansihin si Levi. Sinasamantala nila ang bawat pagkakataon na maaari nilang palayain ang kanilang mga sarili, alam nila na si Emma Jones ang kanilang pinakamahusay na pagbaril upang ilipat si Levi. Gayunpaman, malinaw na hindi ito binili ng lalaki. Ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nababagabag habang nakatingin sa kanila sa isang hiwalay na paraan. Gayunpaman, hindi rin nagpaplano si Edward na tumalon. Master Levi, sigurado akong ayaw mo nang mamuhay sa anino ng nakaraan. Ito ay isang gininto ang pagkakataon para sa iyo na alisin ang kahiya-hiyang titulo ng isang bastard. Ang kailangan mo lang gawin ay magsabi ng oo, at sisiguraduhin kung magiging lehitimong miyembro ka ng angkan ng Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 975. Tumawa si Levi nang marinig ang kanilang time na payo at desperadong pakiusap. Sa harap niya, ang mayordomo at ang iba pang mga katulong ay nagpalitan ng nagulat na tingin sa ganap na katahimikan. Alam nilang kinukutya sila ni Levi. Hindi nagtagal, nagsalita si Edward, Master Levi, nagdududa ka ba sa sinabi ko sa iyo? Seryoso ako. Kung pakakawalan mo kami, ginagarantiyahan namin ang iyong maluwalhating pagbabalik, at maibabalik ng iyong ina ang kanyang katayuan. Hinding-hindi papakawalan ng angkan ng Garrison ang sinumang kasing kapangyarihan mo. Hindi kita pinagdududahan, nakakatuwa lang ang katangahan mo. Hindi ko kailanman sineseryoso ang angkan ng Garrison, kaya bakit ako magnanasa ng lugar sa pamilya? At saka, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideya, pero walang pakialam ang nanay ko sa angkan ng Garrison. Ikakasal kay Tyrone Garrison. Sino siya sa tingin niya? Hindi siya karapat-dapat sa aking ina, ang buong pamilya ng Garrison ay hindi karapat-dapat sa kanya. Dumadagandong ang boses ni Levi sa maluwag na bodega nang maalala niya ang kahihiyan at sakit na pinagdaanan nilang mag-ina sa mga taong iyon. Napailing si Edward at ang iba sa hindi makapaniwala nang marinig nila ang sasabihin niya. Sinabi mo bang hindi karapat-dapat si Tyrone Garrison kay Emma Jones? Ang pamilyang Garrison ay ang pinakaprestihiyosong pamilya sa buong Erudia. Dapat kang magpasalamat na mayroon kang dugong Garrison sa iyong mga ugat. Ang marangal na linyang ito ay nagdadala ng libu-libong taon ng isang sinaunang pamana. Ang pamilyang Garrison ay hindi karapat-dapat kay Emma Jones. Sino siya? Siya ay mula sa isang maharlikang pamilya sa Southampton. Wala siya kumpara sa pamilyang Garrison. Kasuklam-suklam siya sa ating paningin. Siya ang hindi karapat-dapat sa pamilyang Garrison. Siguradong nasisiraan ka na ng bait para magsabi ng ganitong katawa-tawa. Ngunit nang maisip nila na iyon lang ang dapat niyang sabihin, nagpakawala si Levi ng panunuya at nagpatuloy ng walang awa. Sabi mo isa itong pagkakataon para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking ina. Sakto lang dahil gusto ko ng mas magandang buhay para sa kanya kaya hindi na ako papayag na lumapit pa sa kanya ang angkan ng Garrison. Ang pamilya ay hindi karapat-dapat sa kanya, at hindi rin si Tyrone Garrison. Sa tapat niya, nalaglag ang panga ni Edward sa kabastusan ni Levi. Ang iba ay nakasimangot at kinusat ang kanilang mga mata, na nabigla sa kung paano kinatay ng huli ang karangalan ng pamilya. Jeez, hindi ako makapaniwala na wala kang respeto sa pamilyang Garrison. Oo, mas makapangyarihan ka na ngayon, ngunit ang iyong mga nagawa ay walang halaga kumpara sa pamilya. Sino ka sa tingin mo? Ang iyong posisyon sa pamilya ay bahagyang mas mataas kaysa sa isang mayordomo lamang,
hindi ka malapit sa mga importanteng tao sa pamilya. Kaya't huwag mangarap na ikumpara ang iyong sarili sa buong pamilya ng Garrison. Manipis na ang pasensya ni Edward sa patuloy na pambabash ni Levi. Huwag masyadong mayabang. Manghihinayang ka kapag nakita mo kung ano talaga ang kayang gawin ng pamilya Garrison. Ha, hindi ako makapaghintay na makita iyon. Pangungot siya ni Levi. Lalong tumindi ang titig ni Edward, at kumulo ang dugo niya habang kaharap ang mayabang na lalaki. Hindi siya makapaghintay na hayaan siyang maranasan kung ano ang kaya ng pamilya Garrison. Master Levi, panangahas ko sa iyo na palayain ako. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang magagawa ng pamilyang Garrison. Pagsisisihan mo ang hindi pagsali sa amin kapag nag-extend kami ng isang olive branch. Hamon ng mayordomo. Well, I don't mind sparing your worthless life. Kailangan ko lang na magdala ka ng mensahe kay Tyrone at sa iba pa, hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong magsisi na hindi ako pinatay kapag napunta ako sa malapit sa pamilyang Garrison. Isang kumpiyansa ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Levi nang idiniin niya ang kanyang tingin sa matinding titig ni Edward, hindi nag-iwas ng tingin ang mayordoma. Sisiguraduhin kong aabot sa tenga nila ang mga walang kwentang pananalita mo. Oras na para simulan mo ang pagbibilang hanggang sa iyong kamatayan. Zap, basag. Aw! Nawala ang ngisi ni Edward habang nabaluktot ang mukha sa sakit. Itinulak siya ni Levi sa lupa at nabali ang lahat ng kanyang mga paa. Bago pa makapag-react ang iba pang mga katulong, sila ay naipit na rin sa lupa. Umaalingaw-ngaw sa bodega ang masakit na mga hiyawan habang ang mga katulong ay humahagulgol sa hindi matiis na sakit. Pakakawalan ko kayong lahat, ngunit ang lahat ay kailangang gumapang pabalik. Ngumisi si Levi habang nakatingin sa grupo ng mga lumpo na katulong na ngayon ay lumulubog sa balon ng sarili nilang dugo. Mahirap para sa kanila na gumapang pabalik sa paghusga mula sa kanilang pinsala, ngunit hindi nila kinailangan, dahil lahat ng mga katulong ay itinapon palabas ng Southampton na parang mga ligaw na aso sa pagtatapos ng araw. Habang nagpupumilit na gumalaw si Edward, tumunog ang kanyang telepono, at isang malinaw na boses ang lumabas. Wala na ba siya? Tanong ni Damian. Ginoo, Damian, patay na tayo. Si Levi ay hindi kasing inutil gaya ng inakala natin. Sagot ng mayordomo na halos maiyak na ang boses. Ano, marami bang nagawa sa iyo ang bastos na iyon? Tanong ni Damian, ang tono nito ay nagtataksil sa kanyang hindi paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 996. Oo, siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari kamakailan. Akala namin sinuwerte lang siya, pero may trick pala siya. Sabi ni Edward habang hinihingal sa sobrang sakit. Ayaw maniwala ni Damian sa narinig niya mula sa mayordomo. Sigurado ka ba? Ulila lang siya. Wala siyang anumang koneksyon at mapagkukunan. Imposibleng siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang talunin ka. Nagulat din ako gaya mo, Mr. Damian. Ngunit tandaan na ang lalaki ay mayroon pa ring dugo ni Garrison sa kanya. Tiyak na gagawa siya ng mga pambihirang bagay. Basta may bloodline siya, siguradong yayanig niya ang mundo balang araw. Sinubukan ni Edward na irehistro ang bigat ng problema sa kanyang nag-aalinlangan na master. Totoo yan. Siya ay isang Garrison, kung tutuusin. Gaano kalala ang maaaring maging isang tao mula sa aming pamilya. Kahit na ang isang Garrison bastard ay mas mahusay kaysa sa isang karaniwang tao, pag-amin ni Damian. Sa mga taong tulad niya na lumaki sa isang kilalang pamilya, palagi nilang iniuugnay ang tagumpay sa bloodline ng isang tao. Ito ay hindi kailanman isang bagay ng individual na pagsisikap sa tuwing ang isang tao ay mahusay sa buhay. Kaya, natural para sa kanila na bigyan ng kredito ang mga Garrison sa halip na kilalanin ang sariling kakayahan ni Levi. Sigurado akong tatanggapin siya ni na ama at lolo sa pamilya pagkatapos nilang malaman ang kanyang tagumpay. Oo, lahat ng tao sa pamilya ay may magagandang tagumpay, ngunit hindi namin tatanggihan ang isa pang henyo tulad niya na sumama sa amin. May mga paraan pa kung saan ang bastard ay makapaglingkod sa pamilya, Damian noted. Ang nakababatang henerasyon sa angkan ng Garrison ay may talento at may kakayahan, at sila ay hindi bababa sa top 50 sa erudiya. Lahat sila ay karapat-dapat sa pangalan ng pamilya.
Nangangahulugan ang katotohanang kayang malampasan sila ni Levi na hindi siya dapat maliitin. Ginoo, Damian, he might be accomplished, but he's too arrogant for his own good. Wala siyang pakialam sa pamilyang Garrison, kahit ikaw o si Master Tyrone. Gusto pa niya akong maghatid ng mensahe kay Master Tyrone. Pagsisisihan daw namin kapag pumunta siya sa tirahan ng pamilya Garrison. Reklamo ni Edward. Bang! Sa kabilang dulo, hinampas ni Damian ang kanyang kamao sa mesa. Halika ulit. Ano ang sinabi niya? Oo naman, ang isang bastard ay palaging isang bastard. Maaaring kabahagi niya ang ating dugong maharlika, ngunit halatang hindi siya Pino. Hindi ko dapat inasahan na may magandang lalabas sa isang bastard na lumaki sa isang kadudad ang kapaligiran. Wala siya kumpara sa atin. At dahil wala siyang respeto sa pamilya, ang masasabi ko lang ay ang pagkawala niya. Hindi siya lalayo sa kanyang mapagmataas na ugali. Ang kanyang pagmamataas at ang kanyang makitid na pag-iisip ay magiging kanyang kapahamakan. Sigaw ni Damian sa phone. Mahina na tumanggaw si Damian sa pagsabog ng lalaki. Sumasang-ayon ako, Mr. Damian. Ang kanyang pride ay mas malaki kaysa sa kanyang mga nagawa. Kailangan niyang malaman na ang Southampton ay isang maliit na bahagi lamang ng mundo. Nang marinig ito, ang isa pang lalaki ay tumawa sa pagmamalaki. Siyempre, tatahimik siya kapag nakita niya kung ano ang kayang gawin ng Garrison clan ng Auckland City sa sarili niyang mga mata. Ang bastard na ito ay kailangang palawakin ang kanyang abot tanaw sa halip na maging puno ng kanyang sarili. Maghintay hanggang sa makaharap niya ang isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Damien? Dapat pa ba natin siyang patayin? Tanong ni Edward. Hindi, dahil sa kakayahan niya ngayon, hindi na siya magiging kahihiyan sa pamilya. We shall spare him for now, sagot ni Damian. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin tungkol sa kanya, Mr. Damien? Bahagyang huminto mula sa kabilang panig bago nagsalita si Damian, dahil napakaigaw niya at itinuring niyang biro ang pamilya, ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ang mga mata ng mayordomo ay kuminang sa pag-asa nang marinig niyang si Damian ang humahawak nito mismo. Si Edward ay sapat na kay Levi Garrison at sa kanyang mapagmataas na saloobin. Ngayong direktang nakikisali ang anak ni Tyrone, may makapaghiganti sa ginawa sa kanya ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 977. Aba, kaya pala ang lakas ng loob ng bastos na yun na hamanin kami. Boss siya ng Morris Group. Bulalas ni Damian pagkatapos gumawa ng ilang paghuhukay sa background ni Levi. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang lakas ng loob ni Levi na maging kasuklam-suklam. Bagamat kakaunti ang nakakaalam na si Levi ang pinuno ng Morris Group, hindi nagtagal ang angkan ng Garrison upang makuha ang piraso ng impormasyong iyon. Nang marinig ang pangalan, nanlaki ang mga mata ni Edward sa pagkagulat. Grupo ni Morris. Kahit na ang triple group sa Kirea ay walang laban sa kumpanyang iyon. Ito ay halos nangingibabaw sa lahat. Well, totoo na may substance ang Morris Group. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na madadala ni Levi ang pamilya Garrison ng basta-basta. Ang Father's Pinnacle Group sa Southampton ay higit na nakahihigit. Sasabihin ko sa kumpanya na kunin ang Morris Group. Pastahan ako na si Levi Garrison ay darating na nagmamakaawa sa kanyang mga tuhod nang wala sa oras. Ito ang magiging presyong kailangan niyang bayaran para sa panggugulo sa pamilyang Garrison. Isang confident na tawa ang pinakawalan ni Damian habang ini-imagine niya si Levi na humihingi ng awa. Kinabukasan, sinimulan ni Levi at ng kanyang ina ang kanilang paglalakbay pauwi kasama ang mga hayop at ang mga Amethyst Guard. Malalim ang iniisip ni Levi, iniisip ang nangyari kahapon. Napakunot ang noo niya. Maya-maya, tuluyan na niyang binasag ang katahimikan. Inay, namimiss mo ba siya? Nagulat si Emma sa bigla niyang tanong. Nag-aatubili siyang lumingon sa kanyang anak, sinusubukang isipin kung paano siya dapat sumagot sa angkop na paraan. Gusto mo pa bang pakasalan si Tyrone? Sa wakas ay tatanggapin ka na ng pamilya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, patuloy ni Levi. Hindi na ako nagkikimkim ng mga hindi makatutuhanang inaasahan na ganoon. Hindi na iyon ang mahalaga sa akin, mariing sagot niya habang nakatingin sa mga mata ni Levi.
Ano bang pakialam mo kung ganoon? Tanong niya. Isang mainit at banayad na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Bueno, hindi ito mahalagang bagay na kailangan mong malaman. Halika na, Nay. I will try my best para matupad ang pangarap mo. Giit niya. Sana ay makatayo ka sa harap ng mga garrison balang araw at buong pagmamalaki na sabihin sa kanila na ikaw ay aking anak, at na ikaw ay isang lalaking karapat-dapat sa kanilang paggalang. Pero mabilis niyang pinagsisihan ang sinabi nito nang makita ang seryosong ekspresyon ng anak. Hindi mo kailangang i-stress ang lahat tungkol dito, Levi. This is just a thought I have, wag mo masyadong seryosohin. Ang huling bagay na gusto niya ay i-pressure ang kanyang anak at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Alam niya kung gaano kahirap at delikado ang ganoong aksyon para kay Levi. Ngunit hindi iyon ang naisip ng kanyang anak. Hindi po, Nay. Mabubuhay ka upang makita ang araw na iyon. Pangako, sabi ni Levi. Gayunpaman, alam ni Emma na sinusubukan lang niyang paginhawahin siya. Mas alam niya kaysa sa masyadong mataas ang kanyang inaasahan. Tsaka wala pang 30 si Levi. Mahaba-haba pa ang lalakbayin niya bago niya talaga magawa ang isang bagay na malaki. Imposibleng ang isang kaedad niya ay makakakuha ng respeto ng pamilyang Garrison. Pagdating nila, hinihintay na sila ni Zoe. Nagtabi siya ng trabaho para sunduin si Emma. Kamusta ang paghahanda? Tanong ni Levi nang makita ang babae. Malapit na tayong matapos. Pupunta tayo at magbibid para sa proyekto bukas, sagot niya. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon at nagpakawala ng isang maliit na ngiti. Tandaan na mag-ingat kay Lindsay Granger. Hindi siya madaling karakter. Huwag kang mag-alala, naplano ko na ang lahat. Magkahiwalay kami ni Iris bukas, paniniguro ni Zoe. Ang galing. All the best para bukas. Alam ni Levi na dapat ay gumawa ng sapat na paghahanda si Zoe, ngunit nag-aalala pa rin siya na may hindi inaasahang bagay na lalabas. Sa Golden Plaza, ibinaba ni Jaden ang telepono pagkatapos ng mahabang tawag. Alam mo ba kung sino ang tumawag sa akin? Damian Garrison. Ang totoong Mr. Damian. Bulalas niya sa taas ng boses. Sa paligid niya, lahat ay naiinggit sa kanya. Kilala si Damian bilang potensyal na susunod na tagapagmana ng angkan ng Garrison. Ito ay dapat na isang kagiat na bagay para sa isang tao sa kanyang katayuan upang aktwal na tawagan Jaden. Ano ang sinabi ni Mr. Damian? Tanong ni Lindsay habang papalapit kay Jaden. Ginoo, isang bagay ang gusto ni Damian, durugan natin ang Morris Group sa lalong madaling panahon, sagot ng huli. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 978. Magandang balita iyan. Makipagkompetensya kami para sa isang proyekto sa kanila bukas pa rin. That'll be our first chance, komento ni Lindsay. Tumanggo si Jaden, pinaikot ang kanyang mga mata. Eksakto. Tiyaking haharapin mo sila ng naaayon. Ayokong may mangyaring masama bukas. Si Lindsay at ang iba pang miyembro ng konseho ay nagpalitan ng mga tusong sulyap sa isa't isa, at sumilay ang mga nakakatakot na ngiti sa kanilang mga labi. Huwag kang mag-alala. Hindi man lang sila aabot sa venue bukas. Dumating ang malaking araw. Sinamahan ni Silas at ng kanyang team si Zoe at ang mga miyembro ng konseho ng Oriental Star Group habang papunta sila sa venue. Silas, siguraduhin mong walang mangyayari kahit kanino. Someone might try and stop us on the way, paalala ni Zoe bago sila umalis. Tumanggi ang babae na maulit ang parehong bagay. Minsan na siyang na-hold up ng kanyang katunggali noong papunta siya sa venue at na-miss niya ang bidding event dahil sa insidenteng iyon. Minsan na siyang naloko, hindi na siya mahuhulog sa parehong bitag muli. Ms. Lopez, rest assured na magiging okay ang lahat. Sisiguraduhin naming ligtas ang pagdating ng lahat, mahinahong sagot ni Silas. Hindi nagtagal ay umalis na ang convoy ng Oriental Star Group patungo sa venue. Para masiguradong walang mangyayari, ibang ruta ang tinahak ni Iris patungo sa destinasyon. Walang ibang nakakaalam nito sa kumpanya maliban kay Zoe. Bagaman ang lahat ay may sensinang binalak, si Zoe ay mayroon pa ring premonition ng napipintong panganib habang siya ay nakaupo sa kotse. Ang kanyang mga talukap ay patuloy na kumikibot, at hindi na niya ito napigilan, kailangan niyang i-double confirm ang lahat. Silas, maaari mo bang tingnan at tingnan kung maayos ang lahat doon? Mukhang maayos ang lahat,
Sagot ng kanyang bodyguard pagkatapos suriin ang paligid. Bam! Biglang may lumabas na nagtitinda sa isang trishow. Ang isa sa mga kotse ay hindi pinamamahalaang huminto sa oras, tumatakbo sa ito ng buong lakas. Dahil sa banggaan, lumipad ang vendor ng 3 hanggang 4 na metro ang layo bago tuluyang tumama ang ulo ng lalaki sa malamig na tar na kalsada. Hindi nagtagal ay nabahiran ng pula ang kulay abong kalsada nang bumulwak ang dugo sa katawan ng lalaki. Hinailan ng buong armada ng Oriental Star Group ang emergency brake, lahat ay natulala. Namutla ang mukha ni Zoe, may nangyari sa kanyang inaasahan. Alam niyang hindi siya papakawalan ng Pinnacle Group ng ganoon kadali. Okay lang ba ang lahat? Galit na lumingon si Zoe, tinitingnan kung may nasaktan. Naapektuhan ang kanilang schedule dahil sa aksidente, at nagawa ng Pinnacle Group ang kanilang paraan, ngunit ayaw ni Zoe na may mangyari sa sinuman, maging kaibigan man o kalaban. Bumaba ang lahat sa sasakyan, at may mga taong sumugod patungo sa nagtitinda na nakahandusay sa lupa. Sinuri ni Silas ang palso ng lalaki at ang takot na tingin nito ay dahan-daang napunta kay Zoe. Ms. Lopez, wala na siya. Nanghina ang mga hakbang ni Zoe, nanghina ang mga tuhod sa balita. Hindi siya makapaniwala na papatayin ng Pinnacle Group ang isang tao para pigilan siya. Pinlano ba talaga nila ang lahat ng ito? Gaano kalupit ang makukuha ng mga taong iyon? Hindi ito ang unang pagkakataon na pinuntirya siya ng isang kakompetensya, ngunit walang sino man ang nakagawa ng ganoong haba upang makahadlang sa kanya. Ang Pinnacle Group ang unang gumawa nito. May tumulong, may nataman lang sila, at ang lalaki ay patay na ngayon. Sigaw ng isang dumaan. Hindi nagtagal, isang malaking pulutong ang nagmamadaling lumapit, pinalibutan si Zoe at ang iba pa. Lumapit sila na may dalang mga kutsilyo sa kusina, handang maghiganti sa ngalan ng lalaki. Hindi ka nakakaalis dito. Sisiguraduhin naming babayaran mo ito. Sigaw ng mga galit na lalaki. Hindi namin kasalanan yun. Siya yung lumabas bigla sa junction. Siya ang bumangga sa atin. Sinubukan ni Zoe na ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumamo ay nagpalala lamang sa sitwasyon, lalo niyang pinagalitan silang lahat. Walang surveillance camera sa paligid ng lugar na iyon, at nagkataon na ang trishow ay sumugod sa blind spot ng dashcam ng kotse. Walang patunay sa kung ano man ang kanyang inaangkin. Kalokohan. Nakita namin ang lahat ng aming mga mata. Sinaktan mo siya. Huwag mong sisihin ang isang patay sa ginawa mo. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Oo, saksi tayong lahat. Hindi ka makakatakas dito. Sigaw ng isa pa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 999. Uminit ang dugo ni Silas nang makita ang galit na mga lalaking iyon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kitang-kita ko ang lalaking iyon doon. Pero hindi ko ini-expect na ganun-ganun lang siya magda-dash out. Sus, ano bang dapat kong gawin? Ms. Lopez, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Naging blanko ang kanyang isip, wala siyang maisip na paraan para makaalis sila sa gulo na ito. Wala na tayong magagawa. Ang lahat ng ito ay pinaghandaan. Ginawa nila yon para ilayo ako sa event, Zoe stated with a resigned sigh. Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang isang inosenteng lalaki ang nawalan ng buhay dahil sa alitan sa pagitan nila ng Pinnacle Group. Kung alam niya na ang lahat ng ito ay darating sa kapinsalaan ng buhay ng isang lalaki, siya ay sumuko kaagad sa proyektong ito. Pero alam din niyang aabot pa rin si Iris sa event. Nakita nila ni Iris na may masamang mangyayari, at mayroon na silang bulletproof na plano na inilatag. Hindi man nakarating si Zoe sa venue ay nandoon pa rin si Iris. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ako tatakas. Aayusin ko ito ng maayos, Zoe told the crowd. Kung tutuusin, namatay ang lalaking ito dahil sa kanya. Kinuha niya ito sa kanyang sarili upang tingnan ang aksidente. Samantala, isang kotse ang mabilis na dumaan sa isang kalsada sa suburb. Sigaw ni Iris nang ipaalam sa kanya na may nangyari kay Zoe. Ang babae ay nasa daan na gumagamit ng ibang ruta nang makatanggap siya ng balita tungkol sa insidente. Huminto ang kotseng kanyang kinauupuan nang may ilang lalaking nakaitim na biglang sumulpot sa kanyang harapan, na hamarang sa kanyang daan sa gitna ng kalsada. Ms. Annabel, pasensya na, pero kailangan naming i-cut ang biyahe mo.
Huwag mag-alala, 2 oras na lang, yun ay kung makikipagtulungan ka sa amin, sabi ng isa habang papalapit sa bintana ng sasakyan. Alam na alam ni Iris kung ano ang ginagawa nila. Walang sabi-sabi na ang gusto lang nila ay pigilan siya sa pagbid para sa proyekto. Nagulat siya sa katotohanang nalaman ng mga taong ito ang kanyang ruta. Ngayong ang mga lalaking ito ang humahadlang sa kanya, imposibleng makaalis siya dito. Ang tanging magagawa niya ay gawin ang hinihingi nila. I'm so sorry, Zoe. Napabuntong hininga si Iris. Sa venue, lahat ng miyembro ng council mula sa Pinnacle Group ay nagtipon na sa tamang oras. Nakataas ang ulo ni na Jaden at Lindsay habang nakatingin sa paligid. Magsisimula na ang event. Maraming malalaking kumpanya ang nagpulong matapos malaman na ang proyekto ay bukas para sa bid. Lumapit si Jaden sa ilan sa mga ulo, naglagay ng nakakalokong ngiti. Hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa amin ngayon. Ang Pinnacle Group ang mananalo sa proyekto. Mas mabuting umatras kayong lahat. Subukan mo kami, at mamamatay ka. Siya ay bastos at mapagmataas, ngunit walang masabi ang mga taong iyon. Si Jaden ay mula sa Pinnacle Group, walang may lakas ng loob na hamanin ang kumpanyang iyon. Dahil narito sila sa kaganapan para lang sa kapakanan nito, hindi na nila kailangang pasukin ang galit ng Pinnacle Group nang hindi kinakailangan. Ginoo, Yolander, MS, Granger, nahawakan namin sina Zoe at Iris ayon sa bilin. Hindi sila makakarating, ulat ng isang katulong. Isang ngisi ang gumuhit sa mga mukha ni na Jaden at Lindsay nang makatanggap sila ng balita. Walang paraan ang isang maliit na kumpanya tulad ng Morris Group ay maaaring magbanta sa Pinnacle Group. Kamangmangan para sa Morris Group na isipin na nagkaroon sila ng pagkakataong manalo. May iniwan ka bang bakas? Tanong ni Lindsay. Hindi. Walang makakasubaybay nito pabalik sa Pinnacle Group. Isa pa, lahat ng kalsada ay hinaranggan namin, kaya walang makakarating sa lugar na ito ng Morris Group, nakangiting dagdag ng katulong. Sa tabi niya, tumanggo si Lindsay nang sumili ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Now that I think of it, it's actually not a bad idea na dumating ang Morris Group. Mapapasaya nila tayo kung mapahiya sila dito ngayon. Pero, oh well, hindi sila makakarating dito ngayon. Kawawa naman. Oo. Mawawalan sila ng project sa amin kahit dumating sila. Ilang oras na lang at mapabilang na sa atin ang Morris Group. Pumayag naman si Jaden. Habang ang dalawa ay abala sa pag-uusap tungkol sa pagpapabagsak sa Morris Group, si Yale Freeman, ang taong namamahala sa proyekto, ay lumapit. Ginoo, Yolander, MS, Granger, magsisimula na tayo. Umupo na tayo. Magalang niyang tanong. Isang inosenteng ngiti ang binaril ni Jaden sa lalaki at tinanong, "Oh, hindi pa ba tayo naghihintay ng Morris Group?" Sumenya si Yale na yayain silang pumasok habang tumahimik. Actually, naaksidente ang Morris Group noong papunta sila. Hindi ko akalain na makakamit nila ito. Nang papasok na sina Jaden at Lindsay, isang nakakabinging ingay ang umalangaw mula sa itaas, dahilan upang ang lahat ay ikiling ang kanilang mga ulo patungo sa langit. Mabilis. Tumingin sa itaas. Tumingin ka sa langit. Gulat na bulalas ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1000. Umalangaw ang mabagsik na ingay sa lugar habang may ilang pribadong helicopter na umaaligid sa kalangitan. Ang mga rotor blades ay walang tigil na umiikot, at ang tunog ay lumalakas habang lumilipas ang oras. Lahat ay tumangala at kinusat ang kanilang mga mata nang makita ang mga helicopter na lumilipad sa kakaibang pattern sa kalangitan. Gumagawa pala ng skywriting ang mga helicopter na iyon. Grupo ng Morris. Nagulat ang lahat nang makita nila ang nakasulat sa langit. Ang mga helicopter ba na ito ay mula sa Morris Group. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Jaden at Lindsay habang pinapanood nila ang lahat na naglalaro sa harap ng kanilang mga mata. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang Morris Group na makarating sa venue, ngunit hindi nila inaasahan na darating sila sa mga pribadong helicopter. Ang mga pribadong helicopter ay nagpasulong at sa wakas ay naghanda na sa pagbaba, na lumikha ng mga alon ng malakas na hangin habang ibinababa ng mga piloto ang mga makina sa lupa. Sinubukan ng lahat na tumayo, ibinaba ang kanilang mga ulo habang papalapit ang mga helicopter. Ang hangin ay nagpadala ng lahat ng alikabok na hamihip sa kanilang mga mukha,
at ang mga tao ay napilitang ipikit ang kanilang mga mata habang ang hangin ay lumalakas. Marami ang nagsimulang sumilong at sumilong habang lumalakas ang hangin. Kabalintunaan, si Jayden, na nagsasabing may dugong marangal, ang unang tumakas. Kung tutuusin, parang duwag siyang gumagapang dahil alam niyang mamamatay siya kapag hindi siya nakatakas kaagad. Nalaglag ang panga niya nang makitang bumaba mula sa langit ang mga manggagawa ng Morris Group. Hinaranggan ng kanyang mga tauhan ang lahat ng kalsada patungo sa venue, pero nagkamali pa rin siya ng kalkula. Pinalipad ng Morris Group ang mga tao sakay ng mga pribadong helicopter para makarating sa venue. Nang makalapag na ang mga helicopter at pamwesto sa harapan ng lugar, bumaba sina Levi at Kirin at naglakad patungo sa gulong lote. Levi Garrison, hindi makapaniwalang ungol ni Lindsay. Siya si Levi Garrison. Sinabi sa akin ni Mr. Damiel na siya ang may-ari ng Morris Group. Ngunit hindi alintana, sinabi sa amin ni Mr. Damiel na siya ay walang tao. Malapit na sa atin ang Morris Group, panunuyan ni Jayden. Hindi siya sinagot ni Lindsay. Namumula ang puot at sama ng loob sa kanyang mga mata habang sinusundan siya ng mga titig nito. Levi Garrison. Magiging kawili-wili ang mga bagay. Nasa tamang oras, bulalas ni Levi habang nakatayo sa harap ng karamihan. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Yale na makita siya. Personal na ginusto ng lalaki na ipagkatiwala ang proyekto sa Pinnacle Group, alam niyang hindi niya kayang mapunta sa maling panig sa kumpanyang iyon. Ngayong dumating na ang Morris Group, nahuli si Yale sa isang mahirap na posisyon. Ngunit ang proseso ng pagbid ay kailangan pa ring pumunta ayon sa plano. Sige, dahil nandito na ang lahat, magsisimula na tayo. Pinapasok ni Yale ang lahat. Sa likod ni Levi, medyo lumapit sina Jayden at Lindsay para marinig niya ang mga ito. Mas mabuting tumigil ka na bago pa maging pangit ang mga pangyayari. Wala kang ideya kung sino ang kakalabanin mo. Ang Pinnacle Group ay hindi isang kumpanya na maaari mong gulo. Babala ni Jayden. Makakakuha tayo ng Morris Group sa lalong madaling panahon. Walang kwenta kung makipagkompetensya sa amin. Dagdag pa ni Lindsay habang sinusubukang sumabay sa takbo ni Levi. Gayunpaman, ang kawalang interes ni Levi ay nagpagalit sa kanya. Narinig mo ba ako? Sumuko ka na. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Alam kong ikaw ang boss ng Morris Group, ngunit huwag mag-overestimate sa iyong sarili. Ang kalaban na kinakaharap mo ay mas malakas kaysa sa inaakala mo, at ang mundo ay mas malaki kaysa sa inaakala ng iyong maliit na utak. Sumingit din si Jayden, balita ko wala kang respeto sa pamilyang Garrison. Huwag kang isip bata, nakita mo na lamang ang kaunti sa kung ano ang kaya nila. Kailangan mong maging makatotohanan. Tumigil ka sa pagiging mayabang. Biglang huminto si Levi sa entrance ng venue at inilipat ang mapang asar na tingin sa kanila. Sa tingin ko, dapat na kayong tumigil dito. There's no way you guys are getting in, he stated. Nanlaki ang mga mata ni na Jayden at Lindsay sa pagtataka habang nakatitig sa kanya. Lahat ng nakarinig sa kanya ay napalingon lahat sa pagtataka. Ano? Sino ka para hadlangan kaming pumasok? Tanong ni Lindsay. Sa harap nila, huminto si Yale sa kanyang hakbang at naglakad. Alam niyang walang karapatan si Levi na pigilan sina Jayden at Lindsay. Kirin, bantayan mo sila. Make sure they stay away, utos ni Levi sa nanginginig na tono habang nakatingin sa dalawa mula sa gilid ng kanyang mga mata.